Ma'am, hindi kayo mag-overtime ngayon? Tanong kay Belinda ng sekretaryang si Janet paglabas niya ng opisina ng hapong yun. Hindi na ipinagtaka ni Belinda ang tanong ng sekretarya. Madalas ay gabi na siyang umuwi mula sa trabaho. Si edad na 26 ay mag-isa lang si Belinda sa condo unit na tinutuluyan. Pareho ng sumakabilang buhay ang mga magulang niya. Mula pagsilang ay hindi niya nadatna ng ama. Samantalang namatay ang kanyang ina na siyang nagpalaki sa kanya noong 21 taong gulang si Belinda. Ngumiti siya sa sekretarya. Hindi, Janet. Birthday ngayon ni Benjamin eh. May dinner ako kasama ang mga pinsan ko. Huwag ka na rin magpagabi ng uwi ngayon. Sige ma'am, tatapusin ko lang tong minutes ng meeting kanina. Tumango si Belinda kay Janet bago dumiretso sa elevator. Si Belinda ang CEO ng publishing company na ipinamana sa kanya ng kanyang lolo. 21 taon si Belinda at katatapos lang sa kolehiyo nang makilala niya si Don Bernardo Buenavista, isa sa pinakamayamang negosyante sa buong bansa. Isang buwan pa lang noon mula nang pumanaw ang ina nang dumating sa buhay niya ang mayamang Don. Nagpakilala ang matanda bilang lolo ni Belinda. Ayon sa matanda, bago mamatay ang anak nitong si Ben-Hur at ang asawa nito mula sa aksidente, ay pinagtapat ng una kay Don Bernardo na nakabuntis ito ng babae. Subalit hindi nito pinanagutan. Hiniling ni Ben-Hur sa Don na hanapin ang nag-iisang anak nito. Lumabas sa investigasyon ng Don na ang babaeng naanakan ng anak nitong si Ben-Hur ay ang ina ni Belinda. Pagkatapos mapatunayan sa DNA test na isang ang tunay na Buenavista si Belinda, ay kinupkup siya ni Don Bernardo. Sa isang iglap ay nagbago ang buhay ng dalaga. Mula sa isang simpleng babaeng nakatira sa maliit na apartment, ay naging isa siya sa mga tagapagmana ng isa sa pinakamayamang negosyante sa buong bansa. Nakilala rin ni Belinda ang mga kamag-anak niya sa pamilya ng ama, na buong puso siyang tinanggap. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras na biyahe ni Belinda, ay nakarating siya sa restaurant kung saan naghihintay na sa kanya ang tatlong pinsan. Finally, our workaholic cousin is here. Nakangising bati kay Belinda ng pinsang si Blake nang igiya siya ng waiter sa pribadong silid kung nasaan ang mga ito. Nagsalita ang pinsan nating hindi raw workaholic pero ginawa ng bahay ang ospital. Komento ng pinsan niyang si Benedict sa sinabi ni Blake. Hindi naman ako workaholic. Sadyang hindi lang talaga ako nauubusan ng pasyente kaya hindi ako makalis ng ospital. Sagot ni Blake sa kanila. Napangisi na lang si Belinda bago isa-isang nilapitan ang tatlong pinsan sa harap. Pare-parehong matanda sa kanya ang mga ito. Una niyang ginawaran ng halik sa pisngi si Benedict. Tulad ni Belinda ay CEO rin ng binata. Dito ibinigay ng lolo nila ang pamamahala sa Buenavista Industries, ang multi-billion construction company na pag-aari ng pamilya nila. Kamusta ang business conference mo sa Japan, Kuya Benedict? Tanong ni Belinda sa pinsan. As usual, boring. Hibit-balikat na sagot sa kanya ng lalaki. Anyway, congrats Bel. I heard you landed a new investor. Nakangising anito sa kanya. Bel ang nakasanayang tawag kay Belinda ng mga pinsan. Thanks, Kuya Benedict. Ngiti niya sa pinsan bago nilapitan ng katabi nitong si Blake. Si Blake ang pinakamatanda sa kanilang magpipinsan. Isa itong cardiothoracic surgeon sa St. Mary's Hospital, ang pinakamalaking ospital sa buong bansa. Mabutit nakarating ka, Kuya Blake. Ngiti ni Belinda sa pinsan. Sa kanilang apat na magpipinsan ay ito ang pinaka-busy. 3 buwan na yata mula nang huli silang magkita ng pinsan niyang ito. Baka kasi padalan ako bigla ng sabkinan nitong si Benjamin kapag hindi ako nagpakita ngayon. Nakangising sagot ni Blake bago bumaling sa pinsan nilang si Benjamin na kasalukuyang umiinom ng wine. Natawa si Belinda sa biro ni Blake bago lumapit kay Benjamin. Tulad ng sinabi ni Blake, isang abogado si Benjamin. Happy birthday, Kuya Benj. Bati niya sa binata. Ngumiti sa kanya ang pinsan bago siya kinabig ng yakap. Thank you, Bel. Namiss kita. Anito bago siya pakawalan. Oh, namiss din kita, Kuya Benj. Nakangusong sagot ng dalaga sa pinsan. Sa tatlong pinsan ni Belinda, masasabi niyang si Benjamin ang pinaka-sweet. How about us, Benjamin? Hindi mo ba kami na-miss? Tila madramang tanong ni Benedict sa una. Shut up, Benedict. Hindi bagay sa'yo magdrama. Nangingiting napailing na lang si Belinda bago dumiretso sa upuan niya. Kahit na pare-pareho silang nasa metro, ay hindi sila madalas magkitang magpipinsan. Sa kabila niyon ay hindi nabawasan ang pagiging malapit nilang apat sa isa't isa. Para ng kapatid ang turing sa kanya ng tatlong pinsan, at ganoon din siya sa mga ito.
Tulad ni Belinda, pareho nang pumanaw ang mga magulang ni na Benjamin at Benedict, habang hiwalay ang mga magulang ni Blake, at pareho nang may sari-sariling pamilya sa ibang bansa. Sa kanilang apat, si Blake lang ang may kapatid na hindi rin naman ito madalas makita dahil nasa ibang bansa. 2 buwan na lang bago ang 2nd year death anniversary ni Lolo. Wika ni Benjamin habang nasa gitna sila ng pagkain. Bumaling sa kanyang pinsan. Anong plano mo, Bel? Tanong nito. Natigilan si Belinda sa sinabi ng pinsan. Nang mamatay ang lolo nila ay hinati nito sa kanilang apat ang lahat ng naiwang ari-arian nito. Kay Belinda ibinigay ni Don Bernardo ang publishing company kung saan siya nagtatrabaho bago pa mawala ang abuelo. Subalit may probisong kasama ang last will and testament ng lolo niya. Ayon doon ay kailangan mag-asawa ni Belinda bago dumating ang 2nd death anniversary ng matanda. Kapag hindi yun nagawa ng dalaga ay mawawala sa kanya ang kumpanya at ang 70% shares na hawak niya ay ipapamahagi sa mga board members ng kumpanya. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung bakit ginawa yun ni Lolo. Buntong hininga ng dalaga kasabay ng pag-abot ng wine glass. He's concerned about you, Belle. Sagot sa kanya ng pinsang si Blake. Natatakot siguro si Lolo na hindi ka mag-asawa tulad ng madalas mong sabihin sa kanya noon. Sa loob ng 6 na taong nakasama ni Belinda ang abuelo, ay wala siyang maipakilalang nobyo sa matanda. Sa tuwing nagtatanong ang abuelo tungkol sa nobyo at pagpapamilya, ay madalas isagot ng dalaga na wala siyang balak na magpakasal. At yun pa rin ang paninindigan niya hanggang ngayon. Sa edad na 26 ay wala sa plano niya ang pag-aasawa, at alam yun ng 3 pinsan niya. You know, Belle, it's still a mystery to us kung bakit hanggang ngayon hindi ka namin nakikitaan ng interes sa mga lalaki. Ani sa kanya ni Blake. Hindi kaya tulad namin, babae rin ang gusto mo? Nakangusong tanong nito. Muntik na siyang matawa sa sinabi ng binata. Umiling na lang siya bago pinunasan ng napkin ang sulok ng labi. Straight ako, no? Sagot niya. Paano mo naman nasabi yan kung hindi ka nagkaka-boyfriend hanggang ngayon? Tanong naman ni Benjamin. Nagka-boyfriend na ako. Gustong isagot ni Belinda sa kaharap, subalit pinigilan niya ang sarili. Feeling ko, nagka-boyfriend na tong pinsan natin. Wika ni Benedict. Ibinaba nito ang hawak na wine glass bago seryosang bumaling kay Belinda. Hula ko, may lalaki na nakit sa kanya. Tama ba ako, Ben? Natigilan si Belinda sa sinabi ni Benedict. Tama ang pinsan. Nagkanobyo na siya, at hindi maganda ang naging paghihiwalay nila. Subalit taliwas sa sinabi nito, siya ang nanakit sa dating nobyo. Businessman ka, Kuya Benedict, hindi psychologist. Nakangiwing sagot niya sa lalaki. Tigilan niyo na nga pag-uusisa sa love life kong non-existent. Kung hanggang ngayon wala kang boyfriend at wala kang balak magpakasal, then anong plano mo, Belle? Tanong ni Benjamin. Alam kong hindi ka papayag na mawala sa iyong publishing company. Tama si Benjamin. Hindi makakapayag si Belinda na mawala sa kanya ang publishing company na iniwan ng abuelo. Sa kanya yun pinagkatiwala ng abuelo dahil nakita nito ang hilig niya sa mga libro. At alam niya kung gaano kaimportante sa matanda ang kumpanyang yun dahil ipinatayo yun ng abuelo para sa namayapan nitong asawa na isang dating manunulat. Seryosong bumaling si Belinda sa 3 pinsan. Huwag kayong mag-alala, magpapakasal ako bago dumating ang 2nd death anniversary ni Lolo. Paano ka magpapakasal kung wala kang boyfriend? Tanong ni Blake. Bumuntong hininga si Belinda. Kukuha ako ng contract husband. Sagot niya na pare-parehong nagpakunot ng noo sa mga to. Contract husband? Gagad ni Benjamin. Oo, wala naman nakalagay sa last will and testament ni Lolo na kailangan kong habang buhay na manatiling kasal sa magiging asawa ko, di ba? Tanong niya sa pinsang abogado. Kung ganon, kukuha na lang ako ng lalaking babayaran ko para magpakasal sa akin at magiging asawa ko sa papel sa loob ng ilang buwan o hanggang 1 taon. Paliwanag niya sa mga ito. Seryoso ka ba dito, Belle? Hindi makapaniwala ang tanong ni Blake. Ito lang ang naiisip kong paraan para matupad ko ang probiso ni Lolo. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, wala akong balak na mag-asawa at magkapamilya. Sa huli ay pare-parehong tumango sa kanya ang 3 pinsan. Just make sure na mapagkakatiwalaan ng lalaking kukunin mo bilang contract husband, Belle. Biling sa kanya ni Benjamin. Alam ko may kontrata para dyan. Pero mas mabuti pa rin na kilala mo ng lalaking yun para sigurado kang hindi ka pagsasamantalahan. Huwag ka mag-alala, Kuya Benjamin. Hindi naman ako basta-basta kukuha ng kung sinong lalaki lang eh. Sagot niya sa pinsan.
Saan ka naman makakahanap ng sa tingin mo'y mapagkakatiwalaang lalaki? Nakangusong tanong ni Blake. Alam ni Belinda na sa tatlo ay ito ang may pinaka-hindi sang-ayon sa plano niya. Alam niyang may pagka-hopeless romantic si Blake. Kabaliktaran ni Benedict at Benjamin na parehong playboy. Ang sekretarya ko nang bahala dyan, Kuya Blake. Sagot niya rito. Alam ni Belinda na hindi siya mahihirapan dahil handa siyang magbayad ng milyon para doon. Teka, Ben. Wika ni Benedict na kanina patahimik at nakatingin lang kay Belinda. May kilala ko na sa parehong sitwasyon mo. Tulad mo, naghahanap siya ng contract wife para maging CEO siya ng kumpanyang pag-aari ng ama niya. Kung sa kanya ka magpapakasal, hindi mo na kailangan magbayad. Makakasiguro pa tayo na mapagkakatiwalaan talaga siya. Tumingin si Belinda sa pinsan. Kapag kuway nakibit balikat siya. Fine with me, Kuya Benedict. Wala namang kaso kung sino papakasalan ko. Basta ba't mapagkakatiwalaan? Ang tanging importante lang naman sa akin ay matupad ko ang proviso ni Lolo. Okay, I'll talk to him later. Sagot ni Benedict. Akma niyang itatanong ang pangalan ng lalaking tinutukoy ng pinsan. Subalit bago pa niya magawa yon ay tumunog ang cellphone nito at sinugot yon. I'm sorry, may emergency ang sekretary ko. She needs my help. Wika ni Benedict sa kanila matapos nitong ibaba ang hawak na cellphone. Nagtataka man ay hinayaan nilang tatlong umalis ang pinsan. Isang oras pa ang lumipas ay nagpaalam na rin sila ni na Benjamin at Blake sa isa't isa. Just call me if you need the contract ready. Pahabol sa kanya ni Benjamin. Ito ang nagpresentang gumawa ng kontrata niya para sa gagawing contract marriage. Or if you need my help. Ngumiti si Belinda sa pinsan bago dumiretso sa sariling sasakyan. Kinabukasan, tulad ng nakasanayan, ay maagang pumasok si Belinda sa opisina. Ma'am Bel, may bisita po kayo. Imporma sa kanya ni Janet pagkatapos ng meeting niya ng umagang yun. Kaibigan daw po siya ni Sir Benedict, ma'am. Ang pinsan niya raw po ang nagsabi sa kanya na magpunta dito. Natigilan siya sa sinabi ng sekretarya. Naalala niyang pinag-usapan nila ng pinsan kagabi. Hindi niya inaasahang nakausap na agad ng pinsan ang lalaking tinutukoy nito, ni hindi pa nga niya nalalaman ng pangalan nito. Sige Janet, papasukin mo. Sagot ni Belinda sa sekretarya bago pa niya maitanong dito ang pangalan ng lalaki. Ilang sandali pa ay bumukas ang kahoy na pinto ng opisina. Muntik nang mahulog si Belinda sa inuupo ang swivel chair nang tumambad sa kanya ang pamilyar na lalaking pumasok sa opisina niya. Anong ginagawa niya rito? Hindi makapaniwalang tanong ni Belinda sa sarili. Ilang metro mula sa dalaga ay nakatayo si Lorenzo Salvador, ang dating nobyo niya, ang nag-iisang lalaking minahal ni Belinda. Lorenzo, mahinang usal ng dalaga nang sa wakas ay makabawi sa pagkabigla. Nagtama ang mga mata nila ng binata. Naramdaman ni Belinda ang pamilyar na kabog ng dibdib. Napalunok siya sa reaksyon ng puso. Hindi niya akalain na pagkatapos ng 7 taon, muling magtatagpo ang landas nila ni Lorenzo. Belinda, pakiwari ng dalaga ay may pumiga sa puso niya nang marinig ang pamilyar na tinig na yon ng binata. It's been a long time. Pagpapatuloy ni Lorenzo kasabay ng pagsilay ng isang matamis na ngiti sa mga labi. Napadda si Belinda sa nasaksihan. Ni sa hinagap ay hindi niya inaasahan na masisilayan pang muli ang ngiting yun ng binata. Hindi ba dapat galit siya sa akin pagkatapos ng lahat ng nangyari? Ani Belinda sa isip. Anong ginagawa mo rito, Lorenzo? Sa kabila ng kumakabog na dibdib ay nagawa iyong itanong ni Belinda na hindi na uutal sa kaharap. Pasimple niyang pinagmasdan ng dating nobyo. Nakasuot ito ng itim na business suit na bagay sa malapad nitong balikat. Maayos ang maiksi nitong buhok at malinis ang muka. Sa loob ng 7 taon ay walang ipinagbago ang muka ng binata. Makapal na mga kilay, itim na pares na mga mata na malalim kung tumingin. Matangos na ilong, manipis at mapulang mga labi. Perpektong tabas ng panga na paborito niyang haplusin noon. Hindi ba nabanggit ng pinsan mong si Benedict, Belinda? Tanong sa kanya ni Lorenzo kasabay ng paggala nito ng tingin sa opisina niya. Sinundan niya ng tingin ang mga mata ng binata. Napansin niyang nagtagal ang tingin nito sa larawan nilang magpipinsan na nakadisplay sa isang bahagi ng opisina. Don't tell me, ikaw ang sinasabi ni Benedict na nangangailangan ng contract wife. Halos pabulong na lumabas sa bibig ng dalaga. Ibinalik ni Lorenzo ang tingin sa kanya. Yes, it's me, Belinda. Nakangiting sagot ng binata sa kanya. Hindi mo pa ba ako papaupuin para makapag-usap tayo ng maayos? Napakurap si Belinda.
Kung hindi niya inaasahan ang pagngiti sa kanya ni Lorenzo, lalong hindi niya inaasahan ang paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya. Kung umasta ito ngayon sa harap niya ay tila hindi niya ito sinakta noon. I'm sorry. Aniya bago tumikim at ilahad dito ang bakanteng sofa. Pagkatapos niyon ay naupo siya sa harap ng binata at pilit umaktong normal, kahit sa loob niya ay nagwawala ang puso niya. Hindi ko alam na magkaibigan kayo ni Kuya Benedict. Sambit niya sa binata. Iniiwasang salubungin ang mga mata nito. Ngunit hindi naman lingid sa dalaga na mula sa mayamang pamilya ang dating nobyo. We've only met a year ago, sagot ni Lorenzo. Nakadil ng Salvador Corporation ng Buena Vista Industries. Simula nun, madalas ko nang makalaro ng golf si Benedict. Wala sa sariling napatango si Belinda. Paboritong libangan ng pinsang si Benedict ang paglalaro ng golf. Pero ni minsan ay hindi nabanggit sa kanya ng pinsan na kilala nito si Lorenzo. Hindi naman alam ng pinsan mo na ex mo si Lorenzo Salvador, Belinda. Sagot sa dalaga ng isang bahagi ng isip. Tulad ng sinabi ko kanina, kailangan ko ng temporary wife. Ani Lorenzo. Gusto nang mag-retire ni Dad bilang CEO ng Salvador Corporation. Pero makakasiguro lang ako na magpupunta sa akin ng chairmanship ng kumpanya kapag nagpakasal ako. Ayon sa kanya, gusto ng mga investors na isang pamilyadong lalaki mamumuno sa kumpanya. Wala akong girlfriend na pwedeng pakasalan. Kaya naisip kong maghanap na lang ng babaeng papayag na pansamantalang magpakasal sa akin. Wala sa sariling napasulyap sa Belinda sa kamay ng binata. Wala nga itong suot na wedding ring. Kung ganoon, tulad niya ay nananatili pa rin single ang binata hanggang sa ngayon. Naikwento ko kay Benedict ang tungkol sa bagay na yun. At kahapon, kinausap ako ni Benedict tungkol dun. Pagpapatuloy ni Lorenzo. Sinabi niya sa akin na kailangan din ng pinsan niya ng contract husband at willing tong magpakasal din sa akin. Napalanok si Belinda bago lumipad ang mga mata kay Lorenzo. Alam mo ba na ako ang pinsan ni Kuya Benedict? Mahinang tanong niya. Kahapon ko lang din nalaman na ikaw palang tinutukoy niyang pinsan, Belinda. Gustong mapapikit ni Belinda nang muling bigkasin ni Lorenzo ang pangalan niya. Bukod sa kanyang ina, ang binata lang ang tumatawag sa kanya sa buong pangalan niya. Subalit sa halip na gawin yon ay salubong ang kilay na sinalubong niya ang tingin ng kaharap. Kung ganon, bakit ka nagpunta pa rito? Huwag mo sabihin pumapayag ka pa rin matapos mong malaman na ako ang pinsan ni Kuya Benedict. Bahagyang umangat ang makapal na kilay ni Lorenzo. Bakit naman ako atras dahil lang nalaman kong ikaw ang babaeng yun, Belinda? Muling napalunok si Belinda. Dahil may nakaraan tayo, Lorenzo. Ayos lang ba sa'yo na ang babaeng gagawin mong temporary wife ay ang ex-girlfriend mo na nang iwan sa'yo noon? Kunot ang noong tanong pa niya. Yes, you're my ex-girlfriend, Belinda. Kaswal na sagot ni Lorenzo sa dalaga. Pero matagal na panahon na yun. I've already moved on. Wala na sa akin ang lahat ng nangyari dati. Yung kumpanya mas importante sa akin ngayon. I bet ikaw rin naman, ayaw mo ring mawala ang kumpanya mo sa'yo. Napakorap si Belinda habang pinagmamasdan ng kaharap. Kaswal na kaswal ang ekspresyon ng mukha nito. Wala siyang bahid ng galit na makita roon. Mukhang totally moved on na nga ito. How about you, Belinda? Tanong sa kanya ni Lorenzo. Bahagyang nakakunot ang noo. Huwag mo sabihing umaatras ka na ngayong nalaman mong ako ang lalaking tinutukoy na pinsan mo. Muntik na siyang mapasinghap kung hindi lang niya napigilan ng sarili. Well, I'm sorry. Sagot niya sa binata. Naghahanap ng tamang salitang sasabihin. Hindi ako komportable sa ideyang ikaw ang magiging contract husband ko. At bakit hindi, Belinda? Huwag mo sabihin hindi ko pa rin nakakalimot sa nakaraan nating dalawa. Nakaangat ng kilay na tanong ni Lorenzo. Hindi ba dapat akong hindi makamove on sa ating dalawa dahil akong iniwan mo? It's not that, Lorenzo. Pagkakaila ni Belinda. Matagal na akong walang pagmamahal sa'yo. Pero ex kita, kaya naroon pa rin ang pagkailang. Alam ko, Belinda. Yan ang sinabi mo noon na hindi mo na ako mahal kaya ka nakipaghiwalay sa akin dati. Seryosong sagot ni Lorenzo bago umangat ang sulok ng labi nito. See, 7 taon nang lumipas. Pareho ng baliwala sa atin ang nakaraan. Kaya walang dahilan para hindi tayo pumayag na magpakasal sa isa't isa. Gayong pareho naman tayong makikinabang dito. Sa huli ay isang tango ang isinagot ni Belinda kay Lorenzo. Alam niyang kapag patuloy siyang tumanggi ay iisipin lamang ng binata na hanggang ngayon ay apektado pa rin siya sa nakaraan nila. At ayaw niya yung malaman ni Lorenzo. Fine, sambit niya sa binata. Tama ka, pareho tayong makikinabang dito.
I just hope you'll keep things professional, Lorenzo. Ngumiti sa kanya si Lorenzo. Don't worry, Belinda. This is just business for me. Lumunok si Belinda at tumango. Mabuti kung ganun. Muli ay hindi napigilan ng dalaga na hindi mapatingin sa nakangiting mukha ng binata. Naaalala niya ang huling beses ng pagkikita nila ni Lorenzo. Puno ng luha ang mukha nito habang nakikiusap sa kanya na wag na itong iwan. Pero iniwan pa rin niya ito noon. Anyway, I have to go. Napakurap si Belinda nang marinig ang boses ni Lorenzo. May luncheon meeting pa ako malapit dito sa opisina mo. Pagpapatuloy ng binata. Sure. Sagot ni Belinda kasabay ng pagtayo. May trabaho pa rin naman ako. Ngumiti sa kanya ang binata. Just contact me if you need something. Mag-set din tayo ng proper appointment para pag-usapan ng kasunduan natin. Wala akong number mo eh. Anya sa binata. Sa sinabi niyang yun ay inilabas ni Lorenzo ang isang card mula sa bulsa ng coat nito at iniabot sa kanya. Here, I'll just get your number from Benedict. Anang binata bago nito inilahad ng kamay sa kanya. It's nice seeing you again and do business with you, Belinda. Ilang segundong napatitig si Belinda sa kamay ng binata bago yun tinanggap. Same here, Lorenzo. Tipid ang ngiting sagot niya sa lalaki. Ramdam ni Belinda ang pamilyar na init na dumaloy sa balat niya sa pagdadaop nila ng palad. Bago pa nakarating sa puso niya ang pamilyar na init na yon, ay binawi na niya ang kamay sa lalaki. See you again, Belinda. Paalam ni Lorenzo bago ito umalis. Nang tuluyang mawala sa opisina niya ang binata, ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Nangihinang napaupo siya sa sofa at napatitig sa business card na inabot ng binata. Lorenzo Salvador, VP for Operations. Basa niya sa tarhetang hawak. Hindi na ikinabigla ni Belinda ang pagdanais ni Lorenzo na maging presidente ng kumpanya ng pamilya nito. Noon pa man ay alam na niyang iyon ang pangarap ng binata. Sa loob ng 7 taong nagdaan ay wala siyang naging balita tungkol sa lalaki. Ang huling alam ni Belinda ay umalis pa Amerika ang binata pagkatapos niyang makipaghiwalay dito. Hindi niya inakalang sa ganitong pagkakataon sila magkikita muli ni Lorenzo. Nang hapong yun ay kinabigla ni Belinda ang pagbisita sa kanya ng kanyang kuya Benedict sa opisina. Nabanggit sa akin ni Lorenzo na nakipag-deal ka na sa kanya. Is that true? Tanong ng pinsan. Tumango si Belinda. Inaasahan na niyang iyon ang dahilan ng pagbisita sa kanya ng lalaki kahit na nakita na sila kagabi. Magkakilala pala kayong dalawa? Muling tanong ng pinsan habang pinaglalaroan ng isa sa collection niya ng fountain pen. Tumikim si Belinda sa panguusisa ng kaharap. May sinabi na si Lorenzo tungkol sa akin? Maingat na tanong niya kay Benedict. Nabanggit lang niya na magkakilala kayo dati. Napatango si Belinda. Kung ganoon ay talagang baliwala na kay Lorenzo ang nakaraan nila. Ikaw lang ang hindi nakamove on, Belinda. Anang isip sa kanya. Pakiramdam ng dalaga ay may kamay na pumiga sa puso niya sa katotohanan yon. Anong meron sa inyo ni Lorenzo? Don't tell me nanligaw siya sa'yo noon. Nangiintrigang tanong sa kanya ni Benedict. Nalaki ang mata ni Belinda pagkatapos ay umiling. Hindi, kilala ko siya dahil nag-part-time ako sa coffee shop malapit sa university namin noon. Doon siya madalas magpunta kasama mga kaibigan niya. Hindi alam ng babae kung bakit hindi siya komportableng ipaalam sa iba ang nakaraan nila ni Lorenzo. Siguro, yun ay dahil ayaw niyang may umungkat sa dahilan ng paghihiwalay nila ng binata. Well, hindi ka naman siguro papayag na magpakasal sa kanya kung meron kayong hindi magandang nakaraan ni Lorenzo. Kibit balikat na sambit ni Benedict na muntik nang ikasamid ni Belinda. Sa sinabing yun ng pinsan ay tila gustong pagsisihan ni Belinda ang pagpayag kay Lorenzo. 6 na buwan lang naman kami magiging mag-asawa sa papel. Maiksing panahon lang yun. Wika ni Belinda sa sarili. 2 araw ang lumipas. Miyerkules ay maagang umalis ng opisina si Belinda para sa dinner meeting nila ni Lorenzo. Nabigla siya nang sa halip na sa opisina ay sa restaurant nito gustong makipagkita sa kanya. Keep your cool around him. Paalala ni Belinda sa sarili pagdating sa parking na restaurant kung saan sila magkikita ni Lorenzo. Wala sa sariling pinasadahan niya ng palad ang suot na pencil skirt at inayos ang mahabang buhok. Pagdating sa restaurant ay naabutan niyang naghihintay sa kanyang binata. Nakasuot ito ng puting dress shirt na nakatupi hanggang sa siko. Belinda, bati sa kanya ni Lorenzo nang makarating siya sa mesa nito. Hindi napigilan ni Belinda ang pagsikdo ng puso niya nang masilayan ang ngiti sa labi ng binata.
Pasimpleng humugot ng hininga si Belinda bago gumanti ng tipid ng ngiti sa binata. Ngayong nakipagkasundo siya kay Lorenzo, ay dapat na siyang masanay na umaktong kaswal sa harap nito. Sorry, late ako. Anya sa lalaki. No, you're on time. Napaaga lang ang dating ko. Sabi ni Lorenzo bago ito nagtawag ng waiter. Pareho nilang sinabi ni Lorenzo ang order nila. How about clam chowder for appetizers, ma'am, sir? That's one of our restaurant specialties. Magalang na tanong ng waiter sa kanila. No, thank you. May shellfish allergy ang kasama ko. Sagot ni Lorenzo. Napatingin si Belinda sa binata. Hindi siya makapaniwalang pagkatapos ng 7 taon ay may naaalala pa itong detalye tungkol sa kanya. How are you, Belinda? Tanong sa kanya ni Lorenzo pag alis ng waiter sa mesa nila. I'm fine. Tipid na sagot niya sa kaharap. Gusto niyang itanong kung kumusta na rin ang lalaki. Subalit sa halip na gawin yon ay napainom na lang siya ng tubig. Hindi ako nakapagtanong na magkita tayo. I hope you don't mind me asking. Pero paano mo nalaman na Benavista ka? Tanong ni Lorenzo na nanatili ang tingin sa kanya. Tumikhim si Belinda bago bahapyaw na ikinwento sa kaharap kung paano niya nakilala ang abuelo. I'm sorry about Tita Gina. Wika sa kanya ni Lorenzo nang malaman nitong pumanaw na ang kanyang ina. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Belinda sa lalaki. It's okay, matagal na rin yun. Ikaw, kumusta ang pamilya mo? Tulad ni Belinda ay nag-iisang anak din si Lorenzo. Nagkasakit si mama last year, ovarian cancer. Anito sa kanya na nagpatigil sa dalaga. Hanggang ngayon ay hindi nawawala sa memorya ni Belinda ang mukha ng ina ni Lorenzo. Malaki ang naging papel ng ginang sa paghihiwalay nila ng binata. But early this year, she was declared cancer-free by her doctor. Nasa ibang bansa sila ni Dad ngayon para magbakasyon. Yun ang dahilan ni Dad kaya gusto niyang bitiwan ng kumpanya. Gusto na niya mag-focus na lang kay Mama. Napatango lang si Belinda. Alam ba ng mga magulang mo na akong kukunin mong contract wife? Maingat na tanong niya sa kaharap. Siguradong kapag nalaman ng ina ni Lorenzo ang tungkol sa kanya ay mabibigla ito. Sinong mag-aakala na ang dating nobya ng anak na minamaliit nito ay apo pala ng isang bilyonaryo? Kahit nga siya hindi makapaniwala na mula pala siya sa angka ng mga mayayaman. Walang alam ang mga magulang ko na magpapakasal ako. Saka ko nasasabihin sa kanila pag uwi nila ng bansa. Sagot ni Lorenzo. Sa susunod na buwan ng uwi nilang dalawa mula sa Japan. Pagdating nila rito, magbobotohan ang mga board para sa susunod na presidente ng kumpanya. Malaki ang tsansa ko dahil ako nag-iisang anak ni Dad. Pero masisiguro ko lang ang boto nilang lahat kapag nakumbinsi ko sila na pamilyado na akong tao. Uminom muna ito ng tubig bago nagpatuloy sa pagsasalita. Kaya bago matapos ang linggong to, kailangan ko na magpakasal. At sa loob ng 1 buwan bago dumating ang botohan, kailangan nating umaktong totoong mag-asawa sa harap ng mga tao, Belinda. Sa loob ng 1 buwan, kailangan nating tumira sa iisang bubong. Lalabas tayong magkasama at aaten tayo sa mga pagtitipon bilang mag-asawa. Teka. Kinakabahang sambit ni Belinda sa kaharap nang makabawi sa lahat ng sinabi nito. Hindi ko kayang gawin yan, Lorenzo. Isang bahaw na tawa ang pinakawalan niya bago umiling. Kaya ako pumayag na makipagkasundo sa'yo dahil akala ko sa papel lang tayo magiging mag-asawa. Wala sa usapan na kailangan nating umaktong mag-asawa sa harap ng ibang tao. Giit niya sa lalaki. It's just for a month, Belinda. At sa harap lang ng mga taong hindi nakakaalam sa sitwasyon natin. Katwiran ni Lorenzo. Pagkatapos ng 1 buwan, kapag napunta na sa akin ang posisyon ni Dad, pwede na tayong umaktong walang pakialam sa isa't isa. Please, pumayag ka na sana. Kung tutuusin, ay mabilis lang ang 1 buwang hinihingi ng binata. Subalit para kay Belinda ay sapat na ang 1 buwang yon para mahalata ng binata ang totoo niyang nararamdaman para rito. Na hanggang ngayon ay mahal pa rin niya si Lorenzo. Na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakaka-move on sa nakaraan nila. Konting paglalapat pa lang ng balat nila ng binata ay labis na ang pagwawala ng puso niya. Paano pa kung magpapanggap silang totoong mag-asawa sa harap ng ibang tao? I'm sorry, Lorenzo. I can't do the end of your bargain. Mas mabuting maghanap ka na lang ng ibang babaeng papayag sa gusto mo. Sagot niya sa kaharap. Isa pa, contract husband lang naman ang kailangan ko eh. At madali ako makakahanap ng kapalit mo. Ayoko ng agreement mo. Unfair yan para sa akin. Biglang nalungkot ang mukha ng binata. Kung nag-aalala ka na baka mapagsamantalahan kita, rest assured it won't happen, Belinda.
Wika ni Lorenzo. Hindi ako gagawa ng bagay na hindi ka komportable. I will always ask for your permission every time I need to touch you in public. At handa akong pumirma ng kontrata para dun. Hindi yun ang inaalala ko. I know you'll never take advantage of me, Lorenzo. Mabilis na sagot niya sa lalaki. Noon pa man ay alam niya kung gaano ka-gentleman ang dating nobyo. Then what is your reason? Tanong sa kanya ni Lorenzo. Sa pagkakataong yun ay bahagyang umangat ng kilay nito. Wait, huwag mo sabihin natatakot kang ma-in-love ulit sa akin kapag nagpanggap tayong totoong mag-asawa sa loob ng isang buwan. Yun ba ang dahilan, Belinda? Natatakot kang bumalik ang nararamdaman mo sa akin kapag nagkalapit ulit tayong dalawa? Napaawang ang labi ni Belinda sa sinabi ng kaharap. Paano babalik kung hindi naman nawala? Sagot niya sa isip. Matagal na akong walang nararamdaman sa'yo at alam kong hindi na yun babalik pa, Lorenzo. Sa halip ay matigas na sagot niya kay Lorenzo. Kung ganun, bakit umaatras ka ngayon? Nanghahamong tanong ni Lorenzo. Umangat ang sulok ng labi nito habang nakatingin sa mukha niya. Come on, Belinda. You can just admit it to me. Wala akong aaminin sa'yo. Dahil tulad mo, wala na sa akin ang nakaraan, Lorenzo. Sagot niya sa kaharap. Ako naman ang sagutin mo. Bakit sa halip na pilitin mo ako ay hindi ka nalang maghanap ng ibang babae? Sigurado akong marami namang babaeng papayag sa gusto mo kapalit ng malaking halaga. Wala na akong oras na maghanapan ng ibang babae, Belinda. I told you, kailangan ko na magpakasal bago matapos ang linggong to. Isa pa, pareho tayo ng kalagayan, kaya alam kong hindi mo pagsasamantalahan ang sitwasyon ko. Sinalubong ni Lorenzo ang mga mata niya. Please, I hope you say yes because I really need your help on this. Anang lalaki. Pwede bang ikonsidera mo na lang na bayad mo to sa akin sa pag-iwan mo sa akin noon? Please, Belinda. I need you. I need your help. Dugtong nito na kinasinghap ng dalaga. Akala ko ba baliwala sa iyong nakaraan? Pero bakit inuungkat mo ngayon at parang sinisigil mo ko? Bakit hindi mo na lang ako sumbatan? Tanong niya sa binata. Dahil desperado na ako, Belinda. I really need your help. Hindi naman sa sinisingil kita o sinusumbatan. Pero kailangan ko talaga ng tulong mo. Parang may kung anong nalusaw sa loob ni Belinda habang nakatingin sa malalim at nakikiusap na mga mata ni Lorenzo. Nang mga sandaling yun, alam niyang hindi na niya ito mahihindian. Magaling, Belinda. Hanggang ngayon marupok ka pa din pagdating kay Lorenzo. Sikmat sa kanya ng isang bahagi ng isip. Fine. Mahinang pagpayag ni Belinda. Really? Pumapayag ka na? Napakurap na tanong ni Lorenzo. Sa isang iglap ay lumiwanag ang mukha nito. Oo. Buntong hininga ni Belinda. Basta isang buwan lang tulad ng sinabi mo. Matamis nang ngumiti sa kanya si Lorenzo bago hinawakan ang kamay niya. Thank you, Belinda. Pasasalamat nito. Bago pa tuluyang magwala ang puso ng dalaga, ay binawi na niya ang kamay mula kay Lorenzo. Sabi mo hihingi ka muna ng permiso bago mo ako hawakan. Kunot ang noong sita niya sa binata. Bahagyang natawa si Lorenzo. Tumikhim. Right, I'm sorry. Nakangusong sambit nito. Napatitig si Belinda sa binata. Hindi niya akalaing pagkatapos ng maraming taon ay masisilayan pa niyang muli ang tawa nito. Mabilis na inalis niya ang tingin sa binata nang dumating ang pagkain nila. Let's eat? Tanong ni Belinda kay Lorenzo. I have to give you something first. Sagot ng binata bago nito kinuha ang isang maliit na kahon sa bulsa ng coat. Tumambad sa dalaga ang isang diamond ring. Bakit may singsing ka? Mahinang tanong niya kay Lorenzo. I brought this the other day. Sagot ng binata habang nakatingin sa kanya. Hindi ba sinabi ko sa'yo, kailangan nating palabasin na totoong lahat ng to. Anito bago humiti. Now give me your hand, Belinda. Napakurap si Belinda. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso habang nakatingin kay Lorenzo. Oh, okay. Tanging nasagot niya bago inilahad dito ang kaliwang kamay. Halos mahigit ni Belinda ang hininga habang isinusuot sa kanya ng binata ang singsing. Saktong-sakto yun sa daliri niya. Kabisado ko pa rin ang sukat ng daliri mo hanggang ngayon. Sambit ng binata bago nito binitiwan ang kanyang kamay. Naalala ni Belinda ang isa sa mga pangako noon sa kanya ng binata. Naaalokin siya nito ng kasal pagkatapos niya makagraduate ng kolehiyo. Nang gabing yon, habang nakatingin si Belinda sa singsing na nasa daliri niya,
ay tila gusto niyang pagsisihan ng pagpayag kay Lorenzo. Hindi bale, 1 buwan lang naman, Belinda. Pag-aalo niya sa sarili. 2 araw ang lumipas ay naging ganap na Mrs. Lorenzo Salvador si Belinda. Mabilis na naiproseso ang papel nila. Pareho na rin silang pumirma sa kontratang ginawa tungkol sa kasunduan ng kasal nila. Gaga ka, Bel. Wika sa kanya ng kaibigang si Dayan na kausap niya sa video call. Kaibigan at kaklase niya ang dalaga noong kolehiyo. Sa kabila ng taong lumipas, ay hindi nawala ang komunikasyon nila. Alam mong mahal mo pa rin yung lalaking yun, tapos kumahay kang makipagkasundo ng ganun? Anang babae. Alam ng kaibigan ang naging relasyon nila ni Lorenzo noon. Sana tumanggi ka na lang at inamin sa kanya na ayaw mo, dahil hanggang ngayon hindi ka pa nakaka-move on sa kanya. Pagpapatuloy ni Dayan. Pagka na natawa si Belinda. Ako yung nang iwan sa kanya tapos ngayon sasabihin ko na hindi pa ako nakaka-move on? Sagot niya sa kaibigan. Bumuntong hininga si Dayan. Bakit hindi mo sabihin sa kanya yung dahilan mo noon na hindi mo naman talaga siya gustong saktan? Malay mo, mahal ka pa rin pala hanggang ngayon. Umiling si Belinda sa kaibigan. Malabo yung sinasabi mo, Dayan. Kung hindi pa siya nakaka-move on sa nakaraan, siguradong hanggang ngayon galit pa rin siya sa akin. Anya rito. Ikaw, wala ka talagang balak mag-move on dyan kay Lorenzo, no? Iling sa kanya ng kaibigan. 7 taon na pero ni isang boyfriend pagkatapos niya hindi ka nagkaroon. Malungkot nang umiti si Belinda sa kaibigan. Sa tingin ko naman, kahit anong gawin ko, hindi na ako makaka-move on sa kanya. Mahinang sambit niya. Ang sabihin mo, ayaw mo kasi talaga mag-move on. Pagtatama ni Dayan. Ano, magpapakatandang dalaga ka na lang. Si Lorenzo ang una at huling nobyo ni Belinda. Sa loob ng 3 taong relasyon nila ay labis niyang minahal ang binata. Ito ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Kaya kahit 7 taon na ang nakaraan mula nang maghiwalay sila, ay hindi niya ipinagtaka na hindi nawawala sa puso niya ang binata. Dahil ni minsan ay hindi niya ito sinumukang alisin doon. Sa nakalipas na mga taon ay hindi mabilang ni Belinda ang mga lalaking nagpahayag ng interes sa kanya. Subalit wala ni isa man sa mga yon ang binigyan niya ng pagkakataong makapasok sa puso niya. Hinahanap-hanap niya ang pagmamahal at pag-aalaga ni Lorenzo sa kanya. Palagi niya itong ikinukumpara sa mga manliligaw niya. Kaya sa huli ay nadidismaya lang siya. Well, total naman ay masasaktan ka rin lang dahil totoong nararamdaman mo kay Lorenzo habang siya ay nagpapanggap lang. Siguro lubos-lubosin mo na. Ani Dayan sa kanya. Lagi mong sunggaban, Belinda. Alam ko namang miss na miss mo na siya kaya samantalahin mo na. Nakangising ani pa nito. Napasinghap si Belinda sa sinabi ng kaibigan. Sa harap ng ibang tao, lagi kami mapapanggap na para mag-asawa, Dayan. Ano ka ba? Giit niya sa kaibigan. Di lagi mo sunggaban kapag nasa labas kayo. Wait, di ba titira ka kamo sa bahay niya? Ba't di mo kaya subukang akitin? Malay mo ma-inlove ulit sa'yo. Nakangisi pa rin sambit nito. Napailing si Belinda sa mga makamundong suhestyon ng kaibigan. Hindi ako ganyang klaseng babae, Dayan. Isa pa, paano niya yun magagawa kay Lorenzo kung sa paghawak pa lang ito sa kanya ay kumakabog na ang dibdib niya? Basta, sulitin mo na lang yung 1 buwan mo sa piling niyang ex mo para worth it naman yung sakit. Anang kaibigan bago ito nagpaalam sa kanya. Pagkatapos ng tawag ni Dayan ay nag-ayos siya ng mga gamit na dadalhin niya sa bahay ni Lorenzo. Mapait na napangiti si Belinda sa sarili habang naaalala niya kung paano niya pinangarap noon na maging asawa ng binata. Naisip ni Belinda na marahil ay kaya siya pumayag na makipagkasundo sa binata ay dahil sa isa pang pagkakataon ay gusto niyang maramdaman ang pagmamahal nito, kahit na alam niyang pagpapanggap lang yon sa parte ng binata. Pagdating ng araw ng linggo ay sinundo siya ni Lorenzo sa condo unit niya. Yun lang ang dadalhin mo? Tanong sa kanya ni Lorenzo nang kunin nito sa kanya ang maleta niya. Tumango siya. 1 buwan lang naman ako doon. Besides, pwede naman akong umuwi dito kung may kailangan ako. Pagkatapos nitong ilagay sa backseat ang maleta niya, ay pinagbuksan siya ni Lorenzo ng pinto ng kotse. Napakurap si Belinda sa ginawa ni Lorenzo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Wala ka na bang nakalimutan? Tanong sa kanya ni Lorenzo pagpasok nito sa driver's seat. Bumaling siya sa lalaki at tipid ng ngumiti. Wala na. Subalit bago papaandarin ng lalaki ang sasakyan ay muli siyang nagsalita.
Lorenzo, bago tayo umalis, gusto ko magpasalamat sa'yo dahil pinatawad mo ako sa ginawa ko noon. Mahinang wika ni Belinda sa katabi. Marahang umiti sa kanya si Lorenzo. Matagal na yun, Belinda. Tulad ng sinabi ko, nakalimutan ko na yun. Tumikhim siya. Kung ganoon, pwede ko nang isiping magkaibigan tayo ngayon? Magkaibigan? Gagad ni Lorenzo. Hindi tayo magkaibigan, Belinda. Mag-asawa na tayo. Nakalimutan mo na agad? Kabirong sagot nito. Kakapirma lang natin ng kontrata ah. Napanguso si Belinda. Bago pa siya makasagot ay ngumisi si Lorenzo sa kanya. Gusto lang kitang patiwanin, Belinda. But sure, pwede mong isiping magkaibigan tayo kung doon ka komportable. Wika nito saka pinaandar ang sasakyan. Tumango si Belinda. Mas mabuting isipin niya na magkaibigan sila ng lalaki para kahit paano ay mabawasan ang pagkailang niya rito. Sa biyahe ay tahimik lamang sila. Minsan ay nagtatanong si Lorenzo, pero tipid lamang sumasagot si Belinda. Hanggang sa huminto sila sa isang tower sa Taguig, kung saan naroon ang kondo ng lalaki ayon rito. 3 taon na ako nakatira dito. Wika sa kanya ni Lorenzo. Yung dati mong kondo, ibinenta mo na? Hindi niya napigilang itanong sa binata. Ang itinutukoy ni Belinda ay ang dating unit ni Lorenzo na malapit sa universidad nila. Madalas sila doon ng lalaki noong nag-aaral pa lamang sila. Bumaling sa kanya si Lorenzo. Hindi, I still own that unit, Belinda. Hindi ko kayang ibenta yun dahil marami akong magandang memories doon. Nakangiting sagot nito. Natigilan si Belinda sa sinabi ng binata. Gusto niyang itanong kung kasama ba siya sa memories na sinasabi nito. Sa halip na gawin yun ay kinagat niya ang ibabang labi at nag-iwas ng tingin. Paano magiging magandang memory ang relasyon yung dalawa? Sinaktan mo siya. Anya sa sarili. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa unit ng binata. Welcome, Belinda. Ngiti ni Lorenzo sa kanya. Feel free at home. Ilalagay ko lang itong mga gamit mo sa kwarto mo. Iginala ni Belinda ang tingin. Higit na mas malawak ang unit ni Lorenzo ngayon kaysa sa dati nitong kondo. 4 din ang silid doon. Habang iniikot niya ang tingin ay napansin niya ang isang pamilyar na frame na nakadisplay malapit sa bookshelf. Napaawang ang labi niya nang mapagtantong larawan nila yun ni Lorenzo noong magnobyo pa lamang sila. Nanuyo ang lalamunan ni Belinda habang pinagmamasdan ang larawan. Hindi niya alam kung bakit nakadisplay pa yun sa unit ng lalaki. Subalit natatakot siyang magtanong. Inisip na lang niya na baka kasama yun sa palabas nila bilang mag-asawa. Magpapahinga muna ako. Paalam niya sa binata paglabas nito mula sa silid na gagamitin niya. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Ani Lorenzo sa kanya. Pagpasok sa kwarto ay inabala ni Belinda ang sarili sa pag-ayos ng mga gamit. Gabi na nang lumabas siya. Naabutan niya si Lorenzo sa kusina na naghahanda ng hapunan. Bumaling sa kanya si Lorenzo at ngumiti. Let's eat, Belinda. Nagluto ako. Pinagmasdan ng babae ang mga pagkain sa mesa. Pakiramdam niya ay bumalik sila sa nakaraan. Kapag bumibisita siya sa kondo noon ng binata ay madalas siya nitong ipagluto. Thank you. Tipid ang ngiting sagot niya. Ako na lang ang magluluto sa umaga. Anya rito. Okay lang, Belinda. Sanay naman ako magluto talaga eh. Napanguso siya kay Lorenzo. Unfair naman kung makikikain lang ako lagi. At saka nagluluto rin naman talaga ako. Mag-isa ka lang ba sa unit mo? Tanong ng lalaki. Tumango siya rito bago tumikim ng sabaw ng sinigang. Kahit ang pamilyar na luto nito ay nagpapabalik sa kanya sa nakaraan. Nung namatay si Lolo, umalis na rin kami magpipinsan sa mansyon niya. May caretaker naman doon. Minsan na lang kami dumadalaw doon. Malapit ka sa mga pinsan mo? Panguusisa ng kaharap. Ngumiti siya kay Lorenzo. Oo, parang kapatid ng turing ko sa kanila. Sila na lang naman ang pamilya ko eh. Isang ngiti ang ginanti ng lalaki. I'm happy for you, Belinda. Masaya ako na hindi ka pala naging mag-isa pagkatapos mawala ni Tita Gina. Anito, masaya ako na maayos ang buhay mo. Pakiramdam ni Belinda ay may mainit na kamay na humaplos sa puso niya sa sinabi ng kaharap. Thank you, Lorenzo. Sinserong sagot niya. Masaya rin ako kung nasan ka ngayon. Alam kong noon pa man, pangarap mo ng pamahalaan ng kumpanya ng pamilya mo. Soon, magiging presidente ako ng kumpanya. At dahil din sa tulong mo. Wika ni Lorenzo habang nakatingin sa kanya.
Sa pagkakataong yon ay muling naramdaman ni Belinda ang pagbilis ng tibok ng puso. Ngayon ay narealize niyang kahit isipin niyang magkaibigan sila ng lalaki, hindi magbabago ang nararamdaman niya rito. Ang dapat na lang niyang gawin ay ang laging umaktong kasual sa harap ng binata upang hindi nito mahalata ang nararamdaman niya. Kinabukasan ay hinatid siya ni Lorenzo sa opisina tulad ng napag-usapan nila. Bukas kung wala kang importanteng appointment, pwede ba kitang isama sa opisina? Gusto kitang ipakilala sa board. Ani Lorenzo sa kanya paghinto nito sa tapat ng gusali ng publishing company niya. Sure, may meeting ako bukas pero sa hapon pa naman. Ngumiti si Lorenzo. Great. Susunduin din kita mamayang hapon. I'll text you later. Napanguso si Belinda. Hindi na kailangan. Kaya ko namang amuyin mag-isa eh. Sanay ako. I insist, Belinda. Sagot ng lalaki bago bahagyang nag-angat ng kilay. Hindi ba kailangan nating umaktong mag-asawa sa harap ng ibang tao? Besides, hindi mo dalang sasakyan mo. Kinagat ni Belinda ang ibabang labi bago tumango. Okay. Anya bago hinabad ng seatbelt. Subalit bago pa niya mabuksan ang pinto ng sasakyan, ay pinigilan siya ng lalaki. Wala bang kiss ang asawa mo? Nanlaki ang mga mata ni Belinda sa narinig. Bakit kailangan ng kiss? Wala naman nakakakita sa atin ah. Kunot noong baling niya kay Lorenzo. Pilit itinatago ang pag-iinit ng pisngi. You're right. Nakangisi subalit tila disappointed na sagot ni Lorenzo bago nito binuksan ang pinto ng driver's seat. Nabigla siya nang lumabas pa si Lorenzo para pagbuksan siya ng pinto. See you later, wife. Huwag mong kalimutang kumain ha. Bilin nito sa kanya paglabas niya ng sasakyan nito. Kumabog ang puso niya sa pagtawag nito ng wife sa kanya, pero hindi na lang siya nagpahalata na apektado. Thank you Lorenzo. Mag-ingat ka rin. Anya bago dumiretso sa loob ng gusali. Pagdating ng hapon ay sinundo siya ng lalaki. Sa pagkakataong yun ay sa labas sila kumain bago umuwi ng kondo nito. Natapos ang araw na yun na nagawang umaktong kaswal ni Belinda sa harap ng binata. Kinabukasan, tulad ng sinabi ni Lorenzo, ay isinama siya nito sa opisina nito. Just a reminder, Belinda. Kailangan nating umaktong totoong mag-asawa sa harap ng board at mga empleyado ko. Wika sa kanya ni Lorenzo bago sila bumaba ng sasakyan nito. I might need to touch you. Tumango siya sa binata at tipid na ngumiti. Don't worry, Lorenzo. Alam ko ang gagawin. May permission ka na rin na hawakan ako. Tulad ng napag-usapan nila, paglabas ng sasakyan ay agad na hinawakan ni Lorenzo ang kamay niya. Kumalma ka, Belinda. Wika niya sa sarili habang nakatingin sa magkahugpong na kamay nila ng lalaki. Ramdam na ramdam niya ang malakas na tibok ng puso habang sakay sila sa elevator. Pansin din niya ang panlalaki ng mga mata ng mga babaeng kasama nila nang bumaba ang mga mata ng mga ito sa kamay niyang hawak ni Lorenzo. Pagdating sa tamang palapag ay dumiretso sila sa boardroom kung saan naroon at naghihintay sa kanila ang mga executive ng kumpanya. Good morning everyone. Bati ni Lorenzo sa mahigit 10 taong nasa harap nila. Before the meeting starts, gusto ko muna ipakilala sa inyo ang asawa ko. This is Belinda Buenavista, my wife. Binitiwan ni Lorenzo ang kamay niya bago yun lumipat sa baywang niya. Marahan siyang hinapit ng lalaki. Sa kabila ng matinding kabog ng dibdib, ay nagawa niyang bumaling sa lalaki at ngumiti. Congratulations, Lorenzo. Bati sa kanila ng matandang lalaki nagpakilalang Mr. Lopez. Binigla mo naman kami, iho. Hindi mo kami inibata sa kasal mo. Don't worry, Mr. Lopez. Magpapakasal ulit kami kapag uwi ng mga magulang ko. Nakangiting sagot ni Lorenzo sa kaharap. Pinakasalan ko lang talaga agad ng asawa ko pagkatapos namin magkabalikan dahil ayoko nang makawala pa siya ulit sa akin. Pagpapatuloy ni Lorenzo. Pakiramdam ni Belinda ay pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya sa narinig. Kaya naman pala kahit anong reto ko sa iyo sa pabangkin ko hindi mo pinapatulan, iho. May hinihintay ka pala. Nangingiting komento ng matanda. I've always been in love with her. Sagot ni Lorenzo bago ito sumulyap kay Belinda at ngumiti. Huwag mong kalimutan, Belinda. Acting lang yan lahat kay Lorenzo. Huwag kang marupok. Paalala sa kanya ng isang bahagi ng isip niya. Bueno, aasahan kong sa susunod na kasal ay imbitado na ako. Ani Mr. Lopez, kasabay ng pagtapik nito sa balikat ni Lorenzo. Ilan pa ang mga bumati sa kanila bago siya inilabas ni Lorenzo ng boardroom at dalhin sa opisina nito.
Sigurado kang okay lang sa'yo? Marahang tanong sa kanya ni Lorenzo nang sabihin nitong a-attend ito ng meeting bago siya ihatid sa opisina niya. Marahan siyang umiti at tumango sa binata. Okay lang, nagsabi na ako sa office na mamaya pa ako papasok sa opisina. Anya rito. Napanguso si Lorenzo habang patuloy na nakatingin sa kanya. Is that really fine with you? Paninigurado nito. Bahagya siyang natawa sa ekspresyon nito. Okay lang sa akin. Makulit ka pa rin pala hanggang ngayon. Hindi naman talaga ako nagbago. Nakangiting sagot ni Lorenzo sa kanya. Bago pa makasagot si Belinda ay hinawakan na ni Lorenzo ang likod ng ulo niya bago siya nito marahang hinalikan sa tuktok ng ulo. Tawagin mo lang ang sekretary ko kapag may kailangan ka. Marahang wika nito bago ito lumabas ng opisina. Naiwan si Belinda na tulala at malakas ang tibok ng puso. Bago pa siya makabawi sa ginawa ni Lorenzo ay pumasok na ang sekretarya nito, dala ang tray ng merienda. Ma'am, nabanggit ni sir na paborito niya daw po ang orange juice. Ngiti sa kanya ni Kyla nang mapansing nakatitig siya sa orange juice na dala nito. Umiti si Belinda sa babae at nagpasalamat. Isang oras ang lumipas bago bumalik si Lorenzo. Hindi mo naman ako kailangang ihatid sa opisina. Ani Belinda sa lalaki kasabay ng pagtayo niya mula sa sofa. No, it's fine Belinda. You're my wife. Of course, ihahatid kita. Masuyong sagot ni Lorenzo bago ito lumapit at hinawakan ang kamay niya. Napatitig si Belinda sa kamay niyang muling hawak ng asawa. Akala ko ba nagpapanggap lang kami sa harap ng ibang tao? Pero bakit niya hawak ang kamay ko kahit kaming dalawa lang ang narito sa opisina niya? Tanong ni Belinda sa isip. Subalit sa halip na questionin ang ginawa ni Lorenzo, ay nanatiling tikom ang labi niya. Sa pagkakataong yun ay nagdesisyon si Belinda na sundin ang sinabi sa kanya ng kaibigang si Dayan. Nasulitin na lang niya ang isang buwang pagpapanggap nila bilang totoong mag-asawa ni Lorenzo. Sa loob ng mga nakaraang taon, ilang beses niyang hiniling na muling maramdaman ang pagmamahal ni Lorenzo. At ngayon, natupad yun. Ay, dapat niya samantalahin. Kahit na alam niyang pagpapanggap lang yun sa parte ng lalaki. Good luck at work. Susunduin ulit kita mamaya. Ani Lorenzo sa kanya pagdating sa loob ng opisina niya. Hinayaan niyang ihatid siya hanggang doon ng lalaki. Ngumiti si Belinda. Bago pa lumayo si Lorenzo ay tumingkayad siya at binigyan ito ng halik sa pisngi. Take care Lorenzo. Masuyong sambit niya sa lalaki. Napansin ni Belinda ang pagkabigla ni Lorenzo sa ginawa niya. Subalit agad itong nakabawi at malapad na umiti. Salamat Belinda. Malambing na sagot nito bago tuluyang nagpaalam sa kanya. Nang hapong yun ay sinundo siya ni Lorenzo sa trabaho. Saan mo gustong mag-dinner? Tanong ni Lorenzo sa kanya habang nasa sasakyan sila nito. O gusto mo magluto ako? Sa labas na lang, sagot ni Belinda sa lalaki. Ayaw mo ng luto ko? Hindi ka ba nasasarapan? Kunot ang noong baling sa kanya ni Lorenzo. Bahagya siyang natawa sa reaksyon ng asawa. Masarap ka pa rin magluto. Pero alam kong pagod ka rin sa trabaho kaya sa labas na lang tayo kumain. Oh, ang sweet naman ng asawa ko. Nakangusong komento ni Lorenzo. Tila nagpipigil ng ngiti. Kumisdot ang puso ni Belinda sa sinabi ng katabi. Kay sarap pakinggan ng salitang asawa mula kay Lorenzo. Sa pagkakataong yun ay gusto na talagang kalimutan ni Belinda na nagpapanggap lang sila ng lalaki. Siya lang ang nagpapanggap dahil totoo naman ang nararamdaman mo sa kanya. Anya sa sarili. Natapos ang isang linggo na ganoon ang naging routine nilang dalawa. Sa umaga ay ihahatid siya ni Lorenzo sa opisina at sa gabi ay kumakain muna sila sa labas bago umuwi. Belinda? Nagising si Belinda ng Sabado ng umagang yon sa nag-aalalang katok ni Lorenzo sa labas ng silid niya. Sa kabila ng nananakit na puson ay bumangon siya at nag-ayos bago labasin ng lalaki. I'm sorry kung kinatok na kita. 9:00 na kasi at hindi ka pa lumalabas. Anito na agad kumunot ang noo nang mapansin ang pamumutla niya. Masama bang pakiramdam mo? Tila nag-aalalang tanong nito. May period ako ngayon, Lorenzo. Nahihiyang sagot ni Belinda. Dinatan ako kagabi kaya hindi ako agad nakatulog. Then come on, igagawa kita ng hot compress. Ani Lorenzo bago hinawakan ang kamay niya at iginiya siya sa kusina. Pagdating doon ay tumambad sa kanya ang pagkain sa lamesa. Maaga ako nagising kanina kaya ako nang nagluto. Ani Lorenzo sa kanya.
Iginiya siya nito sa bakanting silya. Maupo ka muna dyan habang ginagawa ko yung tsaa mo. Napanguso si Belinda sa lalaki. Ano ka ba? Kaya ko namang kumilos, Lorenzo. Normal ko naman tong nararanasan, Bonbon. Marahang ngumiti lang sa kanya si Lorenzo. Alam kong kaya mo naman, pero hayaan mo na lang muna ako. Masuyong wika nito. Madalas naman talaga kitang alagaan dati kapag may period ka. Natigilan si Belinda sa sinabi ni Lorenzo. Tila may pumiga sa puso niya. Sa pagkakataong yun, ay hindi niya napigilan ang luhang pumatak mula sa mata. Hey Belinda, anong problema? Puno ng pag-aalalang dumalo sa kanya si Lorenzo. Mabilis na pinalis niya ang luha sa pisngi bago sunod-sunod na umiling sa lalaki. Wala, kamirot lang ang puson ko. Pagsisinungaling niya. Teka, gagawa muna ako ng hot compress. Masuyong sambit ni Lorenzo. Akmang tatayo ito nang hawakan niya ito sa braso. Hindi na Lorenzo, iinuman ko na lang to ng gamot pagkatapos natin kumain. Aniya sa lalaki. Sigurado ka ba? Nag-aalala pa ring tanong nito. Tumango si Belinda at marahang umiti sa lalaki. Gumanti sa kanya ng ngiti si Lorenzo bago nito kinabig ang ulo niya at patakan siya ng halik sa noo. Magpahinga ka ngayong araw, wife. Pagkatapos nilang kumain na ihinayaan nga siya magpahinga ni Lorenzo. Hapon na nang lumabas siya. Naabutan niya si Lorenzo na nanonood ng TV sa sala. Wala ka bang ibang gagawin ngayon, Lorenzo? Bumaling sa kanya ang asawa at ngumiti. It's weekend, Belinda. Napanguso siya bago inabot ang throw pillow. Umupo siya sa tabi ng lalaki. Oo nga, pero wala ka bang ibang lakad? Wala. Kung may lakad ako, ika-cancel ko lang din dahil hindi kita iiwan dito. Mula sa TV screen ay bumaling siya sa katabi. Okay lang naman sa akin mag-isa dito. Kaya ko naman, Lorenzo. Sa akin, hindi okay. Kumusta ang pakiramdam mo? Masuyong tanong nito habang nakatingin sa misis. Humiti si Belinda. Okay na. Sabi ko sa'yo, gamot at pahinga lang ang katapat nito eh. May gusto ka bang kainin? Naalala ko dati gustong-gusto mo ng Jolly Spaghetti kapag may period ka. Naalala mo pa yon? Namamanghang sambit ni Belinda. Masuyong humiti sa kanyang asawa. Of course, Belinda. 3 taon kitang girlfriend. Hindi ko naman basta-basta makakalimutan ng mga bagay tungkol sa'yo. Tumikhim siya. Tama ka naman. Pagsang-ayon niya rito. Ikaw, naalala mo pa ba ang mga bagay tungkol sa akin? Nangingiting tanong ni Lorenzo sa kanya. Oo naman. Mabilis na sagot niya. Pero tulad ng sinabi mo, dahil lang yun sa matagal na pinagsamahan natin. Hindi dahil may nararamdaman pa ako sa'yo. Paglilinaw niya rito. Bakit defensive ka? Nakangusong komento ng lalaki. Hindi ako defensive. Ayoko lang na baka kung anong isipin mo. Bahagyang natawa si Lorenzo. Don't worry, wala naman akong ibang iniisip, Belinda. Nagabing yun ay nag-order sila ng fast food meal para sa hapunan. Ako na, Belinda. Tigil sa kanya ni Lorenzo nang sinubukan niyang haluin ang panang spaghetti. Nagpaubaya si Belinda sa lalaki. Pinanood niya itong haluin ng spaghetti bago siya ipinaglagay sa plato niya. Noon pa man ay maalaga na talaga sa kanya si Lorenzo. At yun ang isa sa mga bagay na gustong-gusto niya sa lalaki. Here. Masuyong sabi ni Lorenzo bago inabot sa kanya ang plato ng pagkain. Tahimik silang kumain ng lalaki habang nasa harap ng TV. Subalit kapag kuwan ay bumabaling sa kanya si Lorenzo para itanong kung may kailangan siya. Sa huling pagsubo ni Belinda ng spaghetti ay pumatak ang luha mula sa mga mata niya. Bago pa niya mapalis yun ay napansin na siya ni Lorenzo. What's the problem? Masuyong tanong ni Lorenzo. Maingat nitong inalis ang plato sa kamay niya bago hinawakan ang mukha niya. May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong nito. Wala. Mahinang sagot ni Belinda kasabay ng pag-iling. Miss na miss lang kita. Sobrang na-miss ko ang pag-aalaga mo sa akin. Gusto niyang sabihin sa lalaki pero sinarili na lang niya. Na-miss ko lang kumain ng spaghetti. Sa halip ay sagot niya. At saka alam mo mabilis akong umiyak kapag may period ako. Kahit ano na lang iniiyakan ko. Ani pa niya rito. Masuyong pinalis ni Lorenzo ang luha sa pisngi niya. Don't worry. 2 pa naman yung binili kong spaghetti. Ikaw lang ang kakain nun. Bahagya siyang natawa. Hindi ko naman kayang ubusin yun. Nakangusong saad niya rito.
Umiti lang sa kanya si Lorenzo bago pa birong pinisil ang tungkil ng ilong niya. Hay, ang cute talaga ng bibi ko kahit iyakin. Wika nito. Kumabog ang puso ni Belinda sa ginamit na bagong endearment sa kanya ng lalaki. Subalit sa halip na pansinin yon, ay pabirong sinimangutan niya lang ito. Ewan ko sa'yo, kumain na nga lang tayo. Anya dito. Ipinagpatuloy nila ang pagkain, subalit kapag kawan ay muli siyang bumaling kay Lorenzo. Wala ka pa rin gagawin bukas, Lorenzo? Bakit? Gusto mo ba akong umalis sa sarili kong kondo? Bagyang nakasimangot na tanong nito. Natawa siya habang nakatingin sa lalaki. Baka lang gusto mong lumabas bukas. Manood ng sine. May bagong labas na Marvel movie ngayon. Inaaya mo ba ako ng date? Nangingiting tanong ni Lorenzo sa kanya. Tumikim si Belinda. A friendly date? Nag-iinit ang pisnging pagtatama niya rito. Nakangising tumango sa kanya si Lorenzo. Okay, friendly date kasama ng asawa ko. Sambit nito. Halata ang pagkaaliw sa mga mata. Nang gabing yon ay nakatulog si Belinda na may malaking ngiti sa mga labi. Masaya siya nakasama at nararamdaman muli ang pagmamahal ni Lorenzo na matagal niyang hinintay. Kinabukasan, habang naghahanda siya para sa paglabas nila ni Lorenzo, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa pinsang si Blake. Wala akong pasok ngayon sa ospital. Let's have dinner tonight. Pag-aya sa kanya ng pinsan mula sa kabilang linya. Kinagat ni Belinda ang ibabang labi. Hindi ako pwede ngayon, Kuya Blake. Anya sa pinsan. It's Sunday. Don't tell me nagtatrabaho ka kahit linggo. Tanong ni Blake. Hindi. May lakad ako ngayon kasamang asawa ko. Sagot ni Belinda sa lalaki. Nag-init ang pisngi niya nang banggitin ang salitang asawa. Anong lakad yan? Date? Nangiintrigang tanong ng pinsan. Sabi ni Benedict, kakilala mo daw yung kinuha mong asawa mo. Don't tell me may something sa inyong dalawa. Pagpapatuloy ni Blake. Wala, Kuya Blake. Magkaibigan lang kami. Mabilis na sagot niya sa pinsan. Hindi ko alam na tsismoso ka rin pala. Narinig niya ang mahinang tawa nito sa kabilang linya. I'm just curious and a little worried. Pero may tiwala naman ako sa'yo, Ben. Besides, hindi naman irerekomenda ni Benedict ang lalaking yan kung hindi mapagkakatiwalaan. Anang pinsan. 2 oras matapos ang tawag ng pinsan ay lumabas siya sa silid na nakaayos na. Isang simpleng floral dress at sandals ang suot niya. Naka-half ponytail ang mahabang buhok at may manipis na makeup sa muka. Tulad niya ay nakabihis na rin si Lorenzo. Nakaitim na polo shirt ito at khaki pants. Pakiwari ni Belinda ay muli silang bumalik sa nakaraan. Yun ang madalas suotin ng lalaki kapag lumalabas sila noon. Napanguso si Belinda habang pinagmamasdan si Lorenzo. Kahit anong ayos nito ay hindi nababawasan ng kagwapuhan nito. Sigurado ka bang maayos na ang pakiramdam mo? Tanong sa kanya ni Lorenzo. Nakangiting tumango siya rito. Oo naman, hindi naman ako mag-aayang lumabas kung hindi pa ako okay. Inilahad ni Lorenzo ang kamay sa kanya. Tinanggap yun ni Belinda. Sa halip na dumiretso sila sa mall na malapit sa kondo ni Lorenzo, ay dinala siya ng lalaki sa mall na madalas nilang puntahan noong magnobyo sila. Dito tayo unang nag-date noon. Ani Lorenzo habang naglalakad sila sa loob ng mall. Napanguso si Belinda habang binabalikan sa isip ang nakaraan. Oo, yung first date natin na nauwi sa ospital. Hindi ko alam na may sahog na seafood yung in-order natin pagkain kaya inatake ako ng allergy. Sambit niya sa lalaki. Dinala mo ako sa ospital tapos iniyakan mo ko. I was dead worried then, Belinda. Nangingiting sagot sa kanya ni Lorenzo. Oo nga, sabi mo sa akin hindi pa ako pwedeng mamatay kasi hindi pa kita sinasagot. Natatawang komento niya. Tapos tinawanan ka ng nurse sa ER kasi ang OA mo daw. Sa halip na tumawa ay napatitig sa kanya si Lorenzo. You still remember everything. Tila namamanghang wika nito. Siyempre naman, hindi ko yun nakakalimutan. Hindi nagsalita si Lorenzo. Nanatili itong nakatingin sa kanya. Naramdaman ni Belinda ang pagkabog ng dibdib sa lalim ng tingin sa kanya ng lalaki. Tumikim siya at pinisil ang kamay nito. Bilisan natin, baka nagsisimula na yung movie. Anya rito. Ngumiti sa kanya si Lorenzo bago nagpatianod. Bago sila pumasok sa sinihan, ay bumili sila ng popcorn at drinks. Gustong mapairap ni Belinda nang mapansin ang tila nangaakit ng ngiti ng tindera kay Lorenzo. Bakit makasimangot ka?
Baling sa kanya ni Lorenzo habang naglalakad sila papunta sa entrance ng movie house. Naiinis lang ako dun sa tindera ng popcorn. Masyado nagpapakit sa mga customer. Nakangusong sagot niya. Huwag ka nang magselos. Hindi naman ako tatablan ng pagpapakit nun eh. Tila naaliw na sagot sa kanya ni Lorenzo. Hindi ako nagsiselos ah. Nanlalaki ang matang giit ni Belinda. Saka hindi lang naman ikaw ang bumili sa kanya. Aniya, bago kinuha rito ang hawak na bag ng popcorn. Okay, huwag ka nang mainis. Tila nagpipigil ang ngiting sagot nito bago muling inilagay ang kamay sa baywang niya. Nakagat na lang ni Belinda ang ibabang labi bago nagpatuloy sa paglalakad. Habang nasa loob ng sinehan ay muling hinawakan ni Lorenzo ang kamay niya. Napanguso si Belinda habang nakatingin sa magkahawak na kamay nila ni Lorenzo. Gamit ang isang kamay ay nagsimula siyang kumain ng popcorn. Gusto mo, Lorenzo? Tanong niya sa lalaki habang nasa gitna ng panonood. Bumaling sa kanya si Lorenzo bago nito bahagyang ibinuka ang bibig. Kumuha siya ng popcorn at isinubo yun dito. Thanks, babe. Nakangiting sambit sa kanya ni Lorenzo. Inalapit nito ang mukha sa kanya at mabilis na hinalikan siya sa pisngi. Napakorap si Belinda sa ginawa ni Lorenzo. Naramdaman niya ang pag-iinit ng pisngi. Nang ibaling niya ang tingin kay Lorenzo ay nakafocus na ang atensyon nito sa malaking screen. Sa huli ay napangiti na lang siya bago muling sumubo ng popcorn. Pagkatapos magsine ay niyaya siya ni Lorenzo sa arcade ng mall. We're too old for this. Nakangiwing komento ni Belinda. Yung mga kaedad nating nagpupunta dito may mga kasama ng anak ko. Come on, just like the old times, Belinda. Paglalambing sa kanya ni Lorenzo. Subalit sa huli ay napilit din siya nito na pumasok sa naturang arcade. Magaling ka pa rin mag-shoot ng bola. Komento ni Belinda sa lalaki pagkatapos nitong ma-perfect ang score sa basketball machine. Dating basketball varsity player si Lorenzo noong kolehiyo. Malaki ang ngising bumaling sa kanya si Lorenzo. Wala bang premyo dyan? Ha? Anong premyo naman ang gusto mo? Natatawang sambit niya rito. Kiss. Hilyong sagot nito na ikinalaki ng mga mata niya. Anong kiss ka dyan? Sumusobra ka na ah. Hinalikan mo na ako kanina sa sinehan, wala namang nakakakilala sa atin dun. Nakangusong sagot niya rito. Nag-angat ng kilay sa kanya si Lorenzo. Public place pa rin naman yun, Belinda. Saka hindi ka naman nagreklamo kanina nung ginawa ko yun. Nag-init ang pisngi ni Belinda. Dahil hindi alam ang isasagot, ay nag-iwas na lamang siya ng tingin. Halika na nga, lumabas na tayo dito. Anya sa lalaki. 8:00 na ng gabi nang makauwi sila ni Lorenzo. Bago sila lumabas ng mall ay kumain pa sila. I hope nag-enjoy ka, Belinda. Baling sa kanya ni Lorenzo nang huminto ang sasakyan nito sa basement parking ng condominium building nito. Nakangiting bumaling siya kay Lorenzo. Oo naman. Thank you, Lorenzo. Nang mga sandaling yon, pakiramdam ni Belinda ay sasabog ang puso niya sa labis na kasiyahan. Sa loob ng kaunting oras ay tila ibinalik siya ni Lorenzo sa nakaraan. Inalis ni Lorenzo ang suot na seatbelt bago muling binalik ang tingin sa kanya. You're welcome, Belinda. Sa halip na mag-iwas ng tingin na madalas niyang ginagawa kapag bumibigat ang tingin ng lalaki sa kanya, ay nanatili ang mga mata ni Belinda sa mukha ng kaharap. Dahan-dahan, baka may love ko ulit sa akin yan, Belinda. Nanginginig na sambit sa kanya ni Lorenzo. Kumulot ang noo niya. Nakakamiss ka, Lorenzo. Pabirong irap na sagot niya dito. Umisi sa kanya si Lorenzo. Kasabay ng pag-angat baba ng kilay niya. Okay lang naman na mahalin mo ulit ako, Belinda. Mag-asawa naman tayo eh. Tila nang haasar na sambit nito sa kanya. Tumigil ka. Baka ikaw ang ma-inlove ulit sa akin. Ganting pangaasar niya sa lalaki. Hindi inaasahan ni Belinda ang biglang pagseryoso ng mukha ni Lorenzo. Anong gagawin mo kung sakaling ma-inlove ka ulit ako sa'yo? Tanong nito habang diretsong nakatingin sa mga mata niya. Automatikong bumilis ang tibok ng puso ni Belinda. Nanuyo ang lalamunan niya. Subalit sa kabila ng malakas na kabog ng dibdib niya, ay nagawa niyang pagak na tumawa. Alam kong hindi yan mangyayari, Lorenzo. Bago pa makasagot si Lorenzo ay inunahan na niya ito. Umakit na tayo. Kailangan ko na mag-CR. Anya, bago lumabas ng kotse at dumiretso sa elevator. Belinda, untag sa kanya ni Lorenzo habang lulan sila ng elevator. Kagat ang ibabang labing bumaling siya sa lalaki. Muling sumalubong sa kanya ang seryosong mukha nito.
Mali ka sa huling sinabi mo kanina. Wika ng lalaki sa kanya. Kumunot ang noo ni Belinda. Subalit napaawang ang labi niya nang ma-realize ang sinabi nito. Kung ganun ba'y sinasabi niyang pwede siyang mainam ulit sa akin kahit na sinaktan ko siya noon? Tanong ni Belinda sa sarili. Bago pa man makapagsalita si Belinda ay bumukas ang elevator at pumasok ang dalawang lalaki. Lumapit sa kanya si Lorenzo at hinawakan ang kamay niya. Nang mag-angat siya ng tingin sa lalaki, ay isang masuyong ngiti lang ang binigay nito sa kanya. Good night, Belinda. Marahang sambit sa kanya ng asawa pagdating nila sa kondo nito. Good night, Lorenzo. Ani sa lalaki bago dumiretso sa silid. Nasa kama siya nang makatanggap ng tawag mula kay Dayan. Ikinukwento niya sa kaibigan ang naging araw niya kasama si Lorenzo. Sa tingin ko, mahal ka pa rin ni Lorenzo, Bel. Wika ng kaibigan. O kaya naman na in love ulit siya sa'yo pagkatapos niyong magkita ulit. Hindi niya naman kailangan magpanggap sa loob ng sinihan pero sweet pa rin siya sa'yo, hindi ba? Kagat ni Belinda ang ibabang labi habang inaalala ang sinabi sa kanya ni Lorenzo sa elevator. Alam niyang nasaktan niya ng labis ang lalaki noon. Subalit sa pinapakita sa kanya ni Lorenzo ngayon, ay hindi niya maiwasan na hindi umasa na baka may pagtingin din to sa kanya. Na baka tulad niya, ay hindi na wala ang pagmamahal nito sa kanya. Kahit pa iniwan niya ito noon. Kinabukasan ay maagang nagising si Belinda. Bukod sa hinandang almusal ay naisipan din niyang igawa ng sandwich si Lorenzo. What's this? Tanong sa kanya ng lalaki nang makita ang lunchbox na nasa mesa. Ngumiti siya kay Lorenzo. Maaga akong nagising kaya ginawan kita ng sandwich. Ngumuso si Lorenzo. Tila pinipigil ang mangiti. Talaga? Ang sweet naman ng asawa ko. Napanguso lang din si Belinda bago inilahad sa lalaki ang pagkain sa mesa. Kain na tayo, Lorenzo. Sa gitna ng pagkain nila ay nakaramdam si Belinda ng pananakit ng kanang bahagi ng puson. Okay ka lang, Belinda? Nag-aalala ang tanong ni Lorenzo. Tumango siya sa lalaki at ngumiti. Hindi naman masyadong masakit. Normal lang naman to dahil may period pa ako. Iinuman ko na lang ng gamot bago pumasok. Parang maputla ka yata, Belinda. Sigurado ka bang okay ka lang? Tanong sa kanya ni Lorenzo pagdating nila sa opisina niya. Napangiti siya sa pag-aalalang nakikita sa mukha ng lalaki. Okay lang ako, Lorenzo. Sige na at baka maliit ka pa. Huwag kang masyadong magpagod sa trabaho. Masuyong bilin sa kanya ng lalaki. Tawagan mo ko kapag may kailangan ka. Nandito naman ang sekretary ko. Nakangusong sagot niya sa kaharap. Kahit na. Gate nito, bago siya hinapit at pinatakan ng halik sa tuktok ng ulo. Kusang napapikit si Belinda sa ginawa ni Lorenzo. Sa bawat araw na ginagawa nito yon ay lagi na lang nalulusaw ang puso niya. Pagdating ng tanghali ay hindi nakakain si Belinda. Sa kabila ng ininom na gamot ay hindi nawala ang pananakit ng puso niya. Sa katunayan ay lalo pa yung lumala. Ilang oras pa ang lumipas ay nakaramdam na siya ng panlalamig at pagduduwal. Ma'am Bel, okay lang kayo? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Janet nang maghatid dito ng papeles sa kanya. Namumutla ka, ma'am. Sinubukan tumayo ni Belinda, subalit malakas na napadaing siya sa matinding kirot ng puson. Ma'am! Mabilis na dinaluhan siya ni Janet. Hindi na niya narinig pa ang sunod na sinabi ng babae dahil nagdilim na ang paningin niya. Nagising na lamang si Belinda sa loob ng isang hospital room. Bel! Bulalas ng pinsang si Benedict sa tabi niya. Kunot ang noong iginala ni Belinda ang tingin. Anong nangyari? Tanong niya sa pinsan. Sinubukan niyang bumangon subalit nakaramdam siya ng pagkirot ng kanang bahagi ng tiyan. Maingat na dinaluhan siya ng pinsan. Huwag ka munang masyadong gumalaw. Wala pang 2 oras nang matapos ang operasyon mo. Inoperahan ako? Nabiglang tanong ni Belinda kay Benedict. Appendectomy, Belinda. Nawalan ka ng malay kanina dahil sumabog ang appendix mo. Mabuti na lang at nadala ka sa ospital at naoperahan agad. Paliwanag ng pinsan. Napasinghap si Belinda nang mapagtanto ang nangyari. Muli niyang iganala ang tingin sa silid bago ibinalik sa mukha ng pinsan. Si Lorenzo, nandito ba siya, Kuya Benedict? Mahinang tanong niya sa pinsan. Tumango sa kanyang lalaki. Nasa labas, kausap si Blake. Gusto mong makausap? Tipid ang ngiting tumango siya rito. Iniwan siya ng pinsan sa silid. Ilang sandali pa ang lumipas ay pumasok si Lorenzo. Natigilan si Belinda nang may mapansin sa mukha ng lalaki. Belinda. Mahinang samit ni Lorenzo nang maupo sa binakanting silya ng pinsan. Kinuha nito ang kamay niya at dinala sa labi nito. Lorenzo,
Bakit namumula mga mata mo? Nag-aalalang tanong niya. Umiyak ka ba? Sukat sa tanong niyang yon ay naramdaman niya ang pagpatak ng luha nito sa kamay niya. I'm glad you're safe, Belinda. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung may nangyaring masama sa'yo. Wika nito habang nakahalik sa kamay niya. Lorenzo, singhap ni Belinda. Nag-angat sa kanya ng tingin ng lalaki. Sumalubong sa kanya ang mga mata nitong kumikislap sa panibagong luhang nagbabadya. I was shit scared when I found out that you're in the hospital. Akala ko mawawala ka ulit sa akin. Napalunok si Belinda. Naramdaman niya ang pag-iinit ng sulok ng mga mata. Bago pa siya makapagsalita ay muling bumagsak ang luha sa mata ni Lorenzo. Mahal kita, Belinda. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Hindi kita nakalimutan. Hindi nawalan pagmamahal ko sa'yo sa kabila ng mga nangyari sa atin noon. I'm sorry kung hindi ko agad yung sinabi sa'yo nung nakita tayo ulit. Sa pagkakataong yun ay tuluyang bumagsak ang luha ni Belinda. Totoo ba ang sinabi mo? Mahal mo pa rin ako? Hindi makapaniwalang gagad niya sa lalaki. Buong suyong tumango si Lorenzo sa kabila ng luha sa mga mata. Mahal pa rin kita, Belinda. Hindi nagbago nararamdaman ko sa kabila ng nangyari sa atin at sa kabila ng 7 taong nagdaan. Kaya nang malaman ko kay Benedict na ikaw ang pinsan niyang naghahanap ng mapapangasawa, pinuntahan agad kita. Ani Lorenzo. I'm sorry kung pinalabas ko na nakamove on na ako sa iyo, Belinda. Malinaw na sinabi sa akin ni Benedict na contract husband lang ang gusto mo. Kaya natakot ako na baka kapag nalaman mong nararamdaman ko sa'yo, umatras ka sa pagpapakasal sa akin. Ang plano ko sana, paibigin ka muli habang magkasama tayo. Hindi mo na kailangan gawin yun, Lorenzo. Dahil mahal kita. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Lumuluhang pag-amin ni Belinda kay Lorenzo. Hindi na walang pagmamahal ko sa'yo sa kabila ng mga taong lumipas. Alam kong nasaktan kita noon, pero pinagsisisihan ko yun, Lorenzo. Maingat na lumapat sa mukha niya ang kamay ni Lorenzo. Alam ko, Belinda. Masuyong sagot nito sa kanya habang pinapalis ang mga luha sa pisngi niya. Kalimutan na natin ang nakaraan. Hindi na mahalaga yun. Ang importante ay nakabalik tayo sa piling ng isa't isa. Buong pagmamahal na sinalubong niya ng tingin ng lalaki. Mahal na mahal kita, Lorenzo. Hindi ako nagmahal ng iba sa loob ng nakalipas na taon. Patuloy na pag-amin niya sa kaharap. Masuyong kinatalan ni Lorenzo ng halik ang noo niya. Mahal na mahal din kita, Belinda. Ikaw lang ang babaeng laman ng puso ko, noon hanggang ngayon. At ngayong magkasama na tayong muli, hindi na kita papakawalan pa. Buong pagmamahal na deklara nito. Muling bumagsak ang luha sa mga mata ni Belinda. Please, sabihin mong totoong lahat ng to at hindi lang dala ng anesthesia. Sabik niya sa lalaking minamahal. This is real, sweetheart. Nasuyong sagot ni Lorenzo. But please stop crying now. Hindi ko pwedeng ma-stress. Kailangan mo pang magpahinga. Sa kabila ng pagnanais na makausap pa ang lalaki, ay pinilit siya nito magpahinga. Pangako, pagkising mo nandito pa rin ako sa tabi mo. Wika kay Belinda ng asawa habang hinahapos nito ang buhok niya. Tulad ng sinabi ni Lorenzo, nagising si Belinda na nasa tabi niya ang lalaki. Sa ilang araw na pananatili niya sa ospital ay hindi siya iniwan ni Lorenzo. Don't scare us like that next time. Wika kay Belinda ng pinsang si Benjamin nang dalawin siya nito sa ospital. Kumpleto ang pinsan niya sa silid ng araw na yon. Samantalang si Lorenzo ay nasa labas para bumili ng kape. Akala ko ba magkakalala lang kayo ng Lorenzo Salvador na yon? Bakit naabutan kong umiiyak kahapon? Nakaangat ng kilay na tanong sa kanya ng pinsang si Blake. Napanguso si Belinda. Sa pagkakataong yon ay napagdesisyon na niyang sabihin na sa mga ito ang totoo. Ex-boyfriend ko si Lorenzo. Pag-amin niya sa 3 pinsan. Sabi ko na nga ba, naiiling subalit nangingiting wika ni Benedict. Una pa lang may nahalata na ako sa inyong dalawa. Kung ganoon, itong pagsasama niyong dalawa ay totohanan na talaga? Tanong ni Benjamin sa kanya. Kagat ang labing tumango si Belinda. Pareho naming mahal pa ang isa't isa. Kung ganoon, kailangan ko siyang makausap. Ani Benjamin. Kailangan kanyang pakasalan ulit. What for? Kasal na kaming dalawa. Sagot ni Belinda sa pinsan. You're a Buena Vista, Bel. You deserve a grand wedding. Kung seryoso talaga sa'yo ang lalaking yun, papakasalan ka niya ulit. Giit ni Benjamin na sinang-ayunan ng 2 pang pinsan. Bago matapos ang araw na yun ay kinausap nga ng 3 pinsan si Lorenzo. Anong sinabi sa'yo ng mga pinsan ko, Lorenzo?
Nahihiyang tanong ni Belinda sa asawa nang mapag-isa sa hospital room niya ng gabing yun. Tinanong nila kung seryoso ako sa'yo. Pinagbantaan ako na makakatikim sa kanila kapag sinaktan kita. Kaswal na sagot ni Lorenzo. I'm sorry. Nahihiyang sambit ni Belinda sa asawa. Masuyong umiti sa kanya si Lorenzo kasabay ng paghalik nito sa likod ng palad niya. Wala kang dapat na ihingi ng tawad, Belinda. Naiintindihan kong nag-aalala lang sila sa'yo. I'm even happy that you found a family like them. Ani Lorenzo sa kanya. At wala rin silang dapat na ipag-alala dahil pinapangako ko na hindi kita sasaktan at hindi ka na muli pang makakawala sa akin. Marahan itong hinaplos ang singsing sa kamay niya. Pagbalik ng mga magulang ko, mapapakasal ulit tayo, Belinda. I want everyone to know that you are mine. Buong pagmamahal na deklara nito. Matapos ng ilang araw ay lumabas na si Belinda sa ospital. Habang nagpapagaling siya ay si Benedict ang pansamantalang sumalo sa trabaho niya. Paano ang trabaho mo, Lorenzo? Tanong ni Belinda sa asawa nang ipaalam nitong mananatili rin ito sa bahay habang nagpapagaling siya. Pwede naman ako magtrabaho dito sa bahay. Masuyong sagot ni Lorenzo habang inaayos ang takas na hibla ng buhok niya. Sigurado maiintindihan ng lahat yun. Sigurado ka? Kaya ko namang mag-isa eh. Sagot niya rito. Hayaan mong alagaan kita, Belinda. Ilang taon kong hiniling na makasama ka ulit at ngayong nangyari yun, pinapangako ko na hindi ka na mawawala pa sa tabi ko. Buong suyong sagot ni Lorenzo sa kanya. Kumurap si Belinda nang maramdaman ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Bago pa niya mapigilan ang sarili ay ikinawit niya ang kamay sa batok ni Lorenzo at inabot ang mga labi nito. Agad na tinugon ni Lorenzo ang halik niya, subalit bago pa man lumalim yun ay bumitiw na ang lalaki. Bakit? May problema ba sa halik ko? Hindi na ba ako marunong humalik? Nakangusong tanong ni Belinda sa asawa. Kagat ang ibabang labing hinaplos ni Lorenzo ang ibabang labi niya. Ilang taon akong sabik sa mga halik at haplos mo, Belinda. Pero alam kong kailangan mo munang magpigil dahil nagpapagaling ka pa. Sagot sa kanya ng asawa. Nakagat ni Belinda ang ibabang labi kasabay ng pamumula ng pisngi. So, bawal kahit halik lang? Nakangusong tanong niya. Pwede. Huwag mo lang ako masyadong aakitin para hindi ako mahirapan. Nangingiting sagot ni Lorenzo. Paano kung ako yung maakit sa ating dalawa? Muling tanong niya. Kailangan mo ring magpigil, sweetheart. Bahagyang nakaangat ang kilay na sagot ni Lorenzo sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay sobra-sobra ang pag-aalagang ginagawa sa kanya ni Lorenzo. Laging nakaalalay sa kanya ang asawa. Sa isang silid na rin sila natutulog. Subalit bukod sa halik ay wala nang ibang nangyayari sa kanila dahil na rin sa pag-iingat ng binata. Wala nang ikasasaya pa ang puso ni Belinda. Masaya ako para sa iyo, Bel. Wika ng kaibigang si Dayan nang makausap sila nito at malaman nito ang tungkol sa kanila ni Lorenzo. Inamin mo na rin ba sa kanya ang totoong nangyari noon? Tanong ng kaibigan. Umiling si Belinda. Hindi, Dayan. Kumunot ang noon ng kaibigan sa sinabi niya. Bakit naman ayaw mong linawin kay Lorenzo ang lahat? Bakit hindi mo sabihin sa asawa mo na hindi ka naman talaga nanghingi ng pera sa nanay niya noon? Na ang totoo, inutusan ka ng nanay niya na layuan ng anak niya kapalit ng perang ibibigay niya sa'yo. At wala kang choice kundi tanggapin ang perang yon dahil bukod sa may sakit ang nanay mo, pinagbantaan ka niyang aalisan ng mana si Lorenzo kapag hindi mo iniwan ang anak niya. Muling umiling si Belinda sa kaibigan. Maayos na kami ni Lorenzo, Dayan. Siya na rin ang nagsabi na kalimutan na namin ang nangyari sa nakaraan. Anya rito. Ayoko ring magkaroon ng lamat ang relasyon nilang mag-ina kapag sinabi ko pa sa kanya ang totoo. Paano kung magkita na kayo ng nanay niya at ayaw niya pa rin sa'yo? Siguro naman hindi na ganun ang kaso. Ayaw lang naman niya sa akin noon dahil hindi ako mayaman na tulad nila eh. Pero ngayon Buena Vista na ako. Siguro naman tanggap na niya ako para sa anak niya. Pero kung sakali mang hindi pa rin niya ako tanggap, wala na siyang magagawa dahil kasal na kami ni Lorenzo. At hindi na ako ang Belinda noon na mauutusan niyang lumayo sa anak niya. Ilang sandali pa silang nag-uusap ng kaibigan bago sila nagpaalam sa isa't isa. Pagkatapos ng 3 linggo ay tuluyang nakarecover si Belinda mula sa ginawang operasyon. Sigurado ka bang gusto mo umattend tayo? Tanong sa kanya ni Lorenzo habang naghahanda sila sa gabing yon para dumalo sa isang pagtitipon kasama ng mga executives at investors ng kumpanya ng pamilya ni Lorenzo. Oo naman, sabi ng doktor pwede na akong bumalik sa trabaho, di ba? Nakangiting sagot niya sa lalaki habang nagsusuot ng hikaw. Masuyong hinapit ni Lorenzo ang baywang niya at dinala ang mukha malapit sa leeg niya.
Kung dito na lang tayo, huwag na tayong umalis. Parang mas gusto kitang masolo ngayong gabi eh. Sambit nito habang pinapatakan ng marahang halik ang balikat niya. Belinda was wearing a black sweetheart neckline dress. Nakataas ang buhok niya at hantad ang balikat sa suot na dress. Napangiti si Belinda sa ginawa ng asawa. Noon pa man ay ganito na ito maglambing sa kanya. Hindi pwedeng wala ka roon, Lorenzo. Malambing na sagot niya sa lalaki. Lumayo sa kanya si Lorenzo at sinalubong ang mga mata niya. Napanghuso si Belinda kasabay ng pag-angat ng kamay sa panga ng asawa. Napakagwapo ni Lorenzo sa suot na abughing Amerikana. Kiss-proof naman ang lipstick mo, hindi ba? Pilyo ang ngiting tanong ng asawa sa kanya. Tumango si Belinda sa kaharap. Bago pa naman siya makapagsalita ay hinapit na siya nito at hinalikan. Ilang minuto silang nagsalo ni Lorenzo sa malalim na halik bago sila makaalis sa condo unit nito. Pagdating sa party ay pinakilala siya ni Lorenzo sa mga lumalapit sa kanila. Lorenzo! Isang lalaking kasing edad ni Lorenzo ang lumapit sa mag-asawa. Tulad ni Lorenzo ay gwapo rin ang lalaki. Subalit kapansin-pansin ang banyagang features nito. James! Bati ni Lorenzo sa lalaki. Hindi ko alam na nakabalik ka na pala. Anito sa kaharap. Yeah, at hindi ko rin alam na kinasal ka na pala. Sagot ni James kay Lorenzo. Bumaling kay Belinda ang asawa bago nito binalik ang tingin kay James. This is my wife, Belinda. Anito sa kaharap. Nanlaki ang mga mata ni James. Ikaw si Belinda? Gagad nito habang nakatitig sa kanya. Kilala mo ko? Nabiglang tanong ng babae sa kaharap. Of course. Malaki ang ngiting sagot ni James. Madalas kang banggitin sa akin ni Lorenzo nung nasa Amerika pa siya. Naging kaklase ko si James sa Harvard, Belinda. Baling sa kanya ng asawa. Pagbalik ko ng bansa, nag-invest siya sa kumpanya. Tumango si Belinda kay Lorenzo. Pigil ang ngiti niya sa sinabi ni James na madalas siyang ikwento ng asawa sa lalaki. Sa gitna ng party ay sandali siyang iniwan ni Lorenzo upang makipag-usap sa mga investors na umattend ng party. Habang sumisimsim ng wine ay nilapitan siya ni James. Kumusta si Lorenzo bilang asawa? Tanong sa kanya ni James. Bumaling siya sa binata bago humiti. Maalaga, sagot niya rito. Nakangiti nitong itinaas ang wine glass sa kanya. I know your history, Belinda. Naikwento sa akin ni Lorenzo nung nasa Amerika kami. Kaya naman nagulat ako nang malaman ko na ikaw palang pinakasalan niya. Ang huling sinabi niya sa akin bago siya umalis ng Amerika noon, maghihiganti siya sa'yo. Maghihiganti? Kunot ang noon tanong niya sa lalaki. I'm sorry, mukhang hindi niya yata nabanggit sa'yo tungkol dun. Ani James na tila nabigla sa reaksyon niya. Binalak akong paghigantihan ni Lorenzo? Mahinang tanong niya sa lalaki. Well, Lorenzo was broken when I met him, Belinda. Nalaman ko na dahil yun sa ginawa mo sa kanya. For years, galit si Lorenzo sa'yo. Ilang beses niyang sinabi noon na pagbalik niya ng Pilipinas, hahanapin ka niya at gagantihan sa ginawa mo. Paliwanag ng lalaki bago ito marahang umiti sa kanya. Kaya naman masaya ako malaman ngayon na kinalimutan niya ang lahat at pinairan pagmamahal sa'yo. I saw how his eyes sparkle every time he looks at you, Belinda. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Belinda sa kaharap. Subalit nang iwan siya ni James ay nawala ang ngiti sa mga labi niya. Pakiramdam ni Belinda ay unti-unti siyang nanghina kasabay ng realisasyong pumasok sa utak niya. Ayon kay James, sa loob ng maraming taon ay galit sa kanya si Lorenzo. Subalit bakit sa unang pagkikita nila pagkatapos ng 7 taon ay wala itong pinakitang galit sa kanya, ni hindi siya nito hiningan ng eksplanasyon tungkol sa ginawa niya noon. Talaga bang nakalimutan na ni Lorenzo ang nakaraan? O mabuti ang pakikitungo nito sa kanya dahil balak siya nitong gantihan? Kung ganoon, paano kung ang pagpapakasal ni Lorenzo sa kanya ay parte pala ng paghihiganti nito, na baka balak lang siya nitong paibigin muli para sa huli ay saktan? Ipinikit ni Belinda ang mga mata kasabay ng paninikip ng dibdib. Bago pa pumaksak ang luha niya ay maingat na nilisan niya ang party. Subalit bago pa siya makalabas ng hotel ay naabutan siya ni Lorenzo. Belinda, what's wrong? Puno ng pag-aalalang tanong ng asawa habang marahang hawak ang braso niya. Nagpipigil ng luhang hinarap ni Belinda ang asawa. Nalaman ko kay James na malaki ang galit mo sa akin sa nakalipas na taon, Lorenzo. Na naisip mo kong gantihan sa ginawa ko. Totoo bang mahal mo pa rin ako, Lorenzo? O sinabi mo lang yon dahil balak mo rin ako saktan tulad ng ginawa ko sa'yo noon? Nangihinang tanong niya rito. Hindi kita pinakasalan para maghigante, Belinda. Pinakasalan kita dahil hanggang ngayon mahal pa rin kita.
At ayoko nang mawala ka pa ulit sa buhay ko. Lahat ng pinapakita ko sa'yo ay totoo at walang halong pagpapanggap. Sagot sa kanya ni Lorenzo. Ang mga mata ay sinserong nakatingin sa kanya. Inaamin ko, nung mga panahong nasa Amerika ako, galit ako sa'yo at inisip kong gantihan ka sa ginawa mo sa akin. Pero pagbalik ko ng Pilipinas, na-realize ko na mahal pa rin kita. At sa halip na maghiganti, ay dapat na subukan ko na lang nakalimutan ka. At yun nga ang ginawa ko, Belinda. Sinubukan kong kalimutan ka. Hanggang sa dapuan ng sakit si Mama at malaman ko sa kanya totoong nangyari noon. Napasinghap si Belinda sa huling sinabi ni Lorenzo. Sinabi sa'yo ng mama mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Belinda sa lalaki. Marahang tumango sa kanya si Lorenzo. Oo, pinagtapat niya sa akin na inutusan ka lang niya na iwan ako. Sinabi niya sa akin ng lahat at humingi siya ng tawad, Belinda. Pagkatapos kong malaman ng totoo, sinubukan kitang hanapin, subalit bigo ako. Hanggang sa nalaman ko na isa ka na palang Buena Vista, na kaya hindi kita mahanap ay dahil nagpalit ka na ng apelido. Kung hindi ka pa nireto sa akin ng pinsan mo bilang contract wife ko, hindi kita matatagpuan. Bakit hindi mo sinabi sa akin na alam mo lang tungkol sa mama mo? Umangat ang kamay ng binata sa mukha niya. I'm sorry, sweetheart. Saka ko palang sana sasabihin sa iyong lahat pagbalik ng mga magulang ko sa bansa. Dahil gusto ko ring makausap ni mama para humingi ng tawad. Gusto niyang siya muna ang unang humingi ng tawad sa iyo sa mga ginawa niya noon. Hinaplos ni Lorenzo ang pisngi niya. Bakas ang pagsisisi sa mga mata nito. I'm sorry, Belinda. Patawarin mo ako kung nagalit ako sa iyo sa mga nakalipas na taon. Patawarin mo ako kung inisip ko mong maghiganti sa iyo. Umiling si Belinda sa asawa kasabay ng pagbagsak ng luha. No, Lorenzo. Ako ang patawarin mo. Patawarin mo ko dahil sinaktan kita noon. Ayoko mang saktan ka pero wala akong magawa. Natakot ako na tanggalan ka ng mana ng mga magulang mo. Isa pa, kailangan ko ng perang ibinigay ng mama mo dahil may sakit si mama. Hush, my sweetheart. Masuyong alon ni Lorenzo sa kanya. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Pareho lang tayong naging biktima nun. Ang tanging mahalaga ngayon ay magkasama na tayo ulit. Ngumiti sa kanyang asawa bago siya kinabig nito para sa isang halik. Ipinagtataka ko kung bakit wala ka malang pinakitang galit sa akin nung magkita tayo matapos ng 7 taon. Yun pala'y dahil alam mo ng lahat. Sambit ni Belinda sa asawa pagkatapos nitong pakawalan ng mga labi niya. Kahit hindi ko nalaman kay mama ang totoong nangyari noon, hindi na walang pagmamahal ko sa iyo, Belinda. Sa kabila ng akala kong ginawa mo, mahal na mahal pa rin kita at hindi nagbago yun sa nakalipas na mga taon. Nagalit man ako pansamantala at nagkalayo man tayo, nanatiling ikaw pa rin ang nagmamay-ari ng puso ko, Belinda. Buong pagmamahal na sambit ni Lorenzo, habang marahang hinahaplos ang ibabang labi niya. At ikaw lang din ang tanging minahal ko, Lorenzo. Ni minsan ay hindi ko naisip na buksan ang puso ko para sa iba. Dahil sa simula pa lang, alam ko nang walang ibang makakapalit sa'yo. Sagot ni Belinda sa asawa bago sila muling nagsalo sa isang halik. Sa halip na bumalik sa bulwagan ay nagpasya silang umuwi ng mag-asawa. At sa gabing yon, muli niyang ibinigay ang sarili kay Lorenzo pagkatapos ng 7 taon. Gaya nga ng sinabi ni Lorenzo, pagbalik ng mga magulang nito sa Pilipinas ay agad siyang kinausap ng ina nito upang humingi ng tawad. Maiksi lang po ang buhay para hindi magpatawad. Marahan ang ngiting wika ni Belinda sa ina ni Lorenzo na nasa harap niya. Masakit man sa akin noon ang ginawa niyo. Alam kong nasa isip niyo lang ang kapakanan ni Lorenzo. Ang tanging mahalaga ngayon ay nagkaayos kaming dalawa at kami pa rin hanggang sa huli. Isa pa, kahit na nagkasala kayo sa amin noon, malaki pa rin ang dapat na ipagpasalamat ko sa inyo. Dahil kayo ang dahilan kung bakit may isang Lorenzo ngayon sa mundo na nagmamahal sa akin ng lubos. Napakabuti mo, Iha. Wika sa kanya ng ginang, kasabay ng pagpahid nito ng luhang lumanda sa pisngi. Napakaswerte ng anak ko sa'yo. Ngumiti siya sa ginang. Ako po ang higit na maswerte sa kanya, Mrs. Salvador. Anya sa matanda. Napakamapagmahal ng anak niyo. Alam kong magiging mabuti siyang asawa sa akin at ama sa mga magiging anak namin. Call me Mama, Iha. Wika sa kanya ng ginang. Marahang tumango si Belinda bago tuluyang lumapit at niyakap ang ginang. Naabutan sila ni Lorenzo sa ganoong tagpo. Ano pang hinihintay mo, Lorenzo? Pakasalan mo na sa simbahan si Belinda. Wika ng ina ni Lorenzo na dahilan ng malapad na pagngiti ng lalaki. At Belinda, kung sakaling saktan ka ni Lorenzo, magsabi ka lang sa akin, ha? Baling ng ginang sa kanya. Ma, buong buhay ko lang namamahalin tong asawa ko. Sagot ni Lorenzo sa ina kasabay ng pagyapos ng braso nito kay Belinda.
Sa harap ng ginang ay hinagkan siya ng asawa. Isang buwan nang lumipas ay ginanap ang church wedding nila ni Lorenzo. Halos mapuno ang Manila Cathedral sa dami ng dumalo sa kasal nila. Bukod sa mga businessman na imbitado ng kanilang pamilya, inimbitahan din nila ang mga taong naging parte ng buhay nila ni Lorenzo noong magnobyo pa lamang sila ng asawa. Kompleto ang mga pinsan ni Belinda, pati na rin ang kaibigang si Dayan ay dumalo. Umuwi pa ito mula sa ibang bansa. Isa yon sa mga pinakamasayang araw sa buhay nilang mag-asawa. Matapos ang isang taon ay biniyayaan sila ng anak na muling sinundan pa ng isa pagkatapos ng 2 taon. Mahal na mahal kita, Belinda. Malambing na wika sa kanya ni Lorenzo, isang gabing habang pinagmamasdan nila ang 2 anak na naglalaro sa garden ng bahay nila. Mahal na mahal din kita, Lorenzo. Sagot niya kay Lorenzo bago ikinawit ang braso sa batok nito. At habang buhay kong ipagpapasalamat na binigyan tayo ng Panginoon ng ikalawang pagkakataon. Buong pusong sambit niya bago niyakap ang asawa. Nangako sila sa isa't isa na habang buhay silang magsasama at magmamahalan. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.